Yung inutil kong asawa na 1.9 metro ay nagdala ng isang buong kawali ng mainit na kumukulong tubig. Sa blood na -70 degrees, kasama ang makapal na abo sa kalan. Hinahandog niya ito sa kanyang sariling kapatid na lalaki. At lahat ng ito, dahil naririnig namin ng malinaw sa communication hall. Ang kanyang ina. Nagmumungkahi siyang palalimin ang pagkakahawak sa sibat ng kanyang bunsong anak. Kapag sumilik siya, papatayin niya agad ang kanyang lid. Kitang-kita ko habang pinapanood ko ang aking biyanan at ang maliit na bayaw. Nakinuha ang huling kalahating piraso ng matigas na pandesal sa aking braso. Pakiusap, ina. Itulak niyo kami. Sa ilalim ng -70 na grado na nyebe, yung sakit na parang ang buto ay pumuputok sa lamig. Biglang hinila ako pabalik sa realidad. Ang magaspang na lupaing kama ay nakahiga sa likod ko. Ang kawali sa kalan. Nagluluto ng lugaw na mais. Hindi ako namatay. Biglang kong nakita ang kalendaryo, Oktubre 5, 1983. Biglang kong nakita ang kalendaryo, Oktubre 5, 1983. Sa kabila ng madilim na bagyong nyurakan ang buong baryo. Kulangan na ng hindi higit sa 30 araw. Zhao Qiaoyan, anong fake mong patay? Dali, kunin mo na ang 1-0 yuan sa bahay. Para mapangasawa ang bunso kong anak. At sabihan mo si Goki ang na maghanda na rin. Kamakailan lang ay nagkamali ang kapatid niya. Kung malas, baka kailangan niyang makulong ng ilang panahon. Bakit ganito ang ginagawa ni Kuya Gokiang? Dapat sana tulungan niya ang bunso niya. Bigla akong humarap. Isang matalim na palo ang tinaga ko sa kahoy na mesa. Nabiyak ang mesa. Halos kalahating pulgada na lang ang layo ng blade sa ilong ng lola ko. Natakot si Lola at napaupo sa lupa. Hindi pa man siya nakapagsigaw ng buo ang boses. Ang asawa kong si Zhao Gokiang na may taas na 100 na kahit 3 palo ay hindi makapaglabas ng kahit anong tunog. Ay, nagdala ng 2 timba ng tubig at natigilan sa tapat ng bakuran na may takot sa mga mata habang tinitingnan ako na parang baliw. Kinuha ko ang kutsilyo ni Dai Mukuan at itinuro ito kay Zhao Gokiang. Ngayon lang tayo nagkasundo na maghihiwalay na. Salita, Gisay, salita. Para sa akin, ang mahina kong asawa. Walang pera. Kung kailangan ko ng buhay, magpapakamatay na ako ngayon. Umakyat ang biyanan mula sa lupa. Nagtago sa likod ng pinto. Zhao Qiaoyan, nagkakagulo ka na ba? Hindi pa ba binigyan ni Gokiang ang asawa mo ng 2 malalaking sampal? Kakatangay lang niya ng kutsilyo ko. Gokiang, pinapagawa niya sa atin na ilabas lahat ng ipon para pakasalan ang kapatid mong lalaki. At pati nga pinapapasok ka pa sa kulungan. Ganito ba ang mga kamag-anak? Kung hindi tayo maghihiwalay ngayon, dadalhin ko si Tayadan at ang alipin. At mamamatay sa harap mo. Mamamatay tayong hindi na mag-uusap. Pipirmahan ko na ang sulat ng paghihiwalay ngayon din. Natunga nga si Zhao Gokiang sa akin. Nanginginig na walang magawa. Sobrang laki na ng gulo sa pagitan natin. Kaya't kahit ang punong baryo ay nagulat, umubo siya ng 2 beses. Nagkunwari siyang tumulong sa atin na ayusin. Ay naku, iisa lang tayong baryo. Bakit kailangan pang gawing ganito kahirap? Ganito na lang, Gokiang. Dalhin mo ang asawa mo. Ako na ang bahalang mag-ayos dito. Sinadyang ipasa ng punong barangay ang 3 malaking bahay na gawa sa tile. Sa lola at sa nakabababatang kapatid na lalaki. Huwag kang hihingi sa akin kapag namatay na sila sa gutom. Ang pinakahilera sa gilid na sirang bahay ba to? At ang lumang silong ay ipinamahagi niya sa amin. Hindi ko na siya pinapansin. Tumalikod ako at mahigpit na hinawakan ang lapag ni Zhao Gokiang. Pumunta sa bayan. Ibenta mo na ang malaking ginto na bisikleta mo. Ngayon na agad. Pula na ang mga mata ni Zhao Gokiang. Yun ang pinagsikapan kong bilhin sa loob ng 3 taon. Pero para siyang nakatingin sa akin na parang kakainin ako. Napunit niya ang labi niya. Hinila ang bisikleta at pumasok sa dilim. Gabi niya ng gabi, balik siya na may dala-dalang lamig. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari sa'yo. Pero ikaw ang asawa ko. Pag-iisipan ko ng mabuti. Sa tingin ko, marahil may hindi ka sinasabi sa akin. Kaya binenta ko itong sasakyan ng 10 piso na mas mahal. Kung kailangan mo, kunin mo na. Tingnan mo itong tao, na kahit 3 palo ay hindi makagawa ng kahit anong bagay. Bigla akong naluha ng kaunti. Naaalala ko pa. Noong nakaraan, kahit siya'y mahina, palagi niyang naaalala ako at ang mga bata. Bago ko pa man bilangin ang pera. Sa bintana ng lumang bahay na may butas, biglang may lumitaw na anino. Kasunod nito ay narinig ang napakamahinang katok. Tunog ng kahoy na unti-unting inaalog. Sino? Huwag kang maingay. Pumasok ang anino. Sila Isan, ang kilalang sugarol sa nayon. Diretso siya sa basag na bag na may pera natin. Katatapos lang niyang humawak, lolo mula sa dilim. Parang isang matandang leopardo na sumugod. Mag-ingat ka. Pagliwanag ng umaga, naghar na ako. 3 pinakamalaking kariton sa bayan. Para sa buong baryo na parang nakakita ng baliw. Nakasiksik sa harap ng aming sirang bahay. Ito ay para sa langit. Ito ay para makakita. Qiaoyan, ito ay labis na baliw. Lahat ng pera ay naitapon sa mga basurang ito. Ang mga mamahaling bagay ay ganito kabuti. Nga, ang daming bagay.
Walang takot na masira ang mga binili. At saka, bumili pa ng uling sa ganitong panahon. Talagang hindi ko alam kung anong mali sa utak niya. 2,000 kilo ng tuyong mais. 3 malaking garapon ng maasim na atsara. Kalahating piraso ng mamantikang hilaw na baboy. At mga tambak na parang maliit na bundok. 5,000 piraso ng honeycomb na uling. Amoy ng usok ng uling at hilaw na karne na nakakasuka. Naghahalo-halo. Ito ang lakas ng loob na ibinigay sa akin ng Diyos. Pinapagawa ko kay Goki ang at lolo. Nasundan ang likod ng bahay ni Tudi. At ilipat ang mga gamit na kasing laki ng kalahating bahay. Parang mga langgam na naglilipat bahay. Lahat ay inilipat. Sa isang malalim na 3 metrong lagusan ng lupa na minana pa namin. Para maprotektahan laban sa amag at init. Bawat pulgada ng dingding ng imbakan. Muling pinahira ng tuyong dilaw na putik at apo. Matapos ang lahat ng ito. Sobrang pagod na ako, hindi na ako makatayo ng tuwid. Sa oras na iyon, ang dating maaraw na langit, biglang nagkaroon ng nakakasuka na pakiramdam. Mga patay na kulay ubi itim. Tumigil ang hangin. Pati mga aso sa nayon ay nakayuko ang mga buntot. Nagtago sa kanilang mga lungga. Si Lolo ay humihigit ng sigarilyong tuyo. Tinitingnan ang maitim na langit. Ang kamay na may hawak na sigarilyo ay nanginginig na parang butil ng bigas. Nagbago ang panahon. Ito ay kalooban ng Diyos na kunin ang tao. Noong nakaraang buhay, nagpatuloy ang malupit na snowstorm na pumatay sa napakaraming tao. Na maaga ng sumiklab, pumasok na, lahat ay pumasok na. Ilipat ang lahat ng bagay sa loob. Si Xiaobao ay mahigpit na nakabalot ng kumot. Hawak ni Qiaoling ang 6 na buwang gulang na sanggol. Hawak ni Taedan si Yadan. Ang 7 miyembro ng pamilya ay gumagapang at gumugulong. Ang 7 miyembro ng pamilya ay gumagapang at gumugulong. Pababa sa hagdang kahoy, papunta sa 3 metrong lalim na silong. Nang hilahin ni Gooki ang mabigat na pinto ng silong, kuya at ate. Pakiusap, hayaan ninyo akong makapasok. Gumuho ang bubong ko. Ang bubong ng bahay ko ay gumuho. Hawak ni Gooki ang pinto gamit ang 2 kamay. Tinitingnan ang mukha ng kanyang kapatid na lalaki na deform. Ang lakas sa kanyang mga kamay. Hindi niya mapigilang humina ng kaunti. May tao na umaakyat sa chimney. Hindi ako nagkakamali sa naririnig ko. Parang daga. Yung chimney diretso sa lupa. Sa labas ng pader ng bakuran, may mga tambak na basura. Para protektahan sa snow. Gumawa sila ng benda tubo. Anong gagawin ni Qiao yan? Gusto mo bang sumigaw? Nagmamadali si Gooki ang na parang nag-uusap sa sarili. Sumigaw ng anuman, walang kwenta. Itinulak ko siya. Hinila ko mula sa ilalim ng kalan. Isang malaking kumpol ng tuyong pulang sili. Diretso kong inilagay sa isang sirang enamel na mangkok. Naglagay ng kaunting kerosene. Isang kiskis ng pusporo. Ang matinding maanghang na usok ay biglang sumabog. Ang makapal na usok ay mabilis na umakyat sa tubo. Narinig lang ang isang malakas na tunog mula sa tubo. Na para bang ang baga ay gustong umubo. Kasunod nito ay ang tunog ng mabigat na bagay na nahulog. At ang tunog ng pag-ikot sa sakit. Makinig kayong lahat, makinig kayong lahat. May iisang patakaran lang, may iisang patakaran lang. Simula ngayon, simula na. Simula ngayon, kung sino man ang kumatok, kami ay bingi. Kung sino man ang magtangkang pumasok, kami ay mga dragon. Sino mang magtangkang mag-akyat ng kamay, kami ang magpaputol nito. Ipagpatuloy ni Qiaoling ang paggawa ng pambalot na pambahay. Ang naririnig sa labas ay hindi tunog ng mga kriminal. Si Tita Zhang sa kabilang bahay. Yung boses niyang parang kaldero na sira, sumabog. Sa soundproof na silid sa ilalim. Bawat sigaw niya ay may dalang matinding moral na panghihimasok. Bukas na pinto, si Zhao Goki ang walang hiyakang tao. Alam ko na nasa ilalim kayo. Yung apo ko ay malulunod na sa lamig. Bigyan mo ako ng 2 piraso ng uling. Nanginginig ang kamay ni Gooki ang nahumahawak sa palakol. Tita Zhang, tulungan mo kami. Lumabas si Gooki ang para maghanap ng pagkain pero hindi na nakabalik. Nagutom na ng sobra si Xiaobao. Tita Zhang, kung nandito ka na, pahiram mo naman. Ng kalahating sako ng mais na harina mo. Humarap ako sa'yo ng may pagmamano. Kalokohan ka talaga. Kung mamatay ka na lang, gusto mo pa akong sisingilin. Kasunod nyon ay isang kalabog na takbo palayo. Tumigil na ako sa peking iyak. Pinunasan ko ang abo sa kamay ko. Buksan mo na ang pinto mo ngayon. Mapuputol ka ni Tiazhang at gawing uling. Ngayon hindi na sila neighbors, hindi na. Ngayon hindi na sila neighbors, hindi na sila neighbors. Kundi mga magnanakaw na gustong mangagaw sa atin. Bago pa man magsalita, biglang may nakarinig na nakakatakot na nakakatawang tawa mula sa labas ng butas ng mikropono. Na nakakakilabot at kakaibang halakha. Hindi iyon tawa ni Tiazhang, kundi ang mahigpit na nakadikit sa ating butas ng tunog, na tumatawa ng may pagkatigil. Sa tawa na iyon na tila nababaliw, ay may malakas na amoy ng dugo. Nagpukpok si Lolo ng kanyang tabako, na walang imik na tumayo, at hinila ang 2 piraso mula sa ilalim ng kama. Kadena ng kahoy na kasing kapal ng braso ng sanggol. Pinapakuha niya kay Gookiang ang 2 napakalaking bato para sa paa. At inilagay ang kadena na parang krus na mahigpit, na nakakandado sa likod ng pintuan ng ok, sa 4 na matitibay na angkla. Kung kaya niyang maghukay, ako naman ang magpapalabas sa kanya ng paharap.
Hindi pwede ang light lock. May lalabas na hangin sa butas ng pinto sa umaga. Agad kong hahawakan. Ipapagawa ko kay Kiaoling na alisin lahat ng sirang bulak at tela. Sa malaking kawali na may kumukulong na tubig, ilalagay ko ang tuyong dilaw na puti, at papakuluan hanggang maging makapal at mainit na puti. Nakasuot kami ng makakapal na kanvas na guwantes, at pinupuno namin ng mga punit na tela na binabalot ng mainit na dilaw na puti. Ang lahat ng siwang sa pintuan ng basement. Dumadaan ang napakalamig na hangin na halos umabot ng 10 degree sa ibaba ng zero. Sa mga siwang ng pinto ito pumapasok. Pagkadikit ng mainit na puti. Narinig ang tunog na sizzler. Sa loob lang ng ilang segundo, mabilis na nagyelo at lumalawak. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, ang temperatura sa silong, biglang bumaba ng misteryoso. Ang uling sa ilalim ng kalan, parang nilulunod sa liig. Ang apoy ay biglang nanginig. Nagsimulang kumurap-kurap. Mukhang maglalaho na ang apoy. Kulang na ang oxygen. Hindi tama. Bigla akong tumingin pataas sa chimney. Hindi lang umiinit ang hangin sa taas, kundi tuloy-tuloy pa ang pagpasok nito. May tao sa labas na nagsasara ng vent. At nagbubuga pa ng usok ng kahoy palabas. Sumigaw ng malakas ang lolo. Agad niyang tinakpan ang mukha ni Xiao Bao gamit ang basang tuwalya. Kuya, ate. Kung may pagkain kayo pero hindi niyo ibibigay sa akin. Mamatay na lang kayo doon sa ilalim. Pagkalason kayo. Bubuksan ko ulit ang silong at kukunin lahat ng gamit. Sa sandaling marinig ang mga salitang ito, nakita kong naguluhan si Gokiang. Marahil hindi niya talaga naisip na ang kanyang sariling kapatid na lalaki ay gagawa ng ganito. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko kahit ang kanyang mga mata ay tila naguguluhan sa isang sandali. Pagkatapos, ang mga mata ni Zhao Gokiang ay biglang namula at namutla. Parang uod ang namumuo sa ugat ng noo. Para siyang isang ganap na nababaliw na toro. Biglang kinuha niya yung 2 metrong matigas na bakal na pangbato sa ulo. Nagsusumigaw sa lalamunan na parang hayop. Humarap siya at parang sasaktan. Yung yelo sa pintuan. Ngayon lalabas ako at aayusin ko ito. Nabasag ang kanyang ulo ng malakas. Tuluyan na siyang nawalan ng kontrol. Ang bakal na baras ay bumagsak na may lakas sa yelo. Nagkalat ang mga piraso ng yelo. Kung pahihintulutan siyang basagin ang selyo. Ang sobrang lamig na 60 degrees sa labas ay agad na magpapalambot sa buong pamilya namin. Wala na akong panahon para mag-isip. Diretso akong idinikit ang aking katawan. Sa pinto ng oak na puno ng yelo. Ang bakal na bar ay may nakamamatay na lakas. Nahuminto sa loob ng hindi higit sa 1 sentimetro mula sa aking ilong. Ang malupit na sigaw ng aking lola ay dumating sa akin. Sa pamamagitan ng butas ng tunog na parang pang-akit. Si Qiaoyan ay ang tunay kong ina. Kung sakaling mamatay siya sa labas ng bahay natin sa lamig. Mas mabuting mamatay na lang siya sa loob ng bahay. Nagmumura ako sa galit at nanginginig ang buong katawan. Naghahanda na akong kunin ang kutsilyo para pilitin siya. Biglang huminto ang hangin sa labas ng pinto. Dikitin mong mahigpit ang kamay sa araro sa National Day. Ihintayin mong sumilip yung hangal mong kapatid. Hiwain mo siya diretso sa lig. Walang pakialam sa mga bata. Patayin mo siya, ang mga pagkain at uling sa silong ay atin na. Mama, huwag kang mag-alala. Walang mabubuhay ngayon. Si Gokiang ay para bang tinamaan ng kidlat. Natutulala siya sa lugar. Sige, ito ang tunay kong ina. Bigla siyang lumingon. Parang isang mabangis na hayop. Hinawakan niya ang kumukulong palayok sa kalan. Na kumukulo at may puting bula. Hindi lang iyon. Kinuha rin niya ng buo. Ang pulang naglalagablab na abo mula sa kalan. Diretsong bumagsak sa kumukulong na tubig. Ibinalik ko ang buhay mo sayo. Ang kawali na nakabalot sa mainit na abo ng oven. Biglang bumaba ng malakas sa tubo. Sa labas, biglang sumabog ang malakas na sigaw na hindi tao ang tunog. Kung susubukan mong bitawan, mamatay kaming lahat ng pamilya. Hindi lang ikaw. Pati si Xiao Bao ay mamamatay sa lamig dahil sayo. Huwag mong kalimutan na kahapon ay humingi siya sayo. Ng lahat ng ipon para mag-asawa. At gusto ka pang ipasok sa bilangguan. Tumingin si Gokiang sa mga matatanda at bata sa silong. At muling tumingin sa labas sa lamig. Natatakot na natutulala ang kapatid kong lalaki. Umalis ka na. Huwag mong pumasok. Ang labas ay impyerno. Ang loob ay paraiso. Matagal nang nag-iinit ang cellar. Ang ilalim na apoy na nakabaon ay naglalabas ng mainit na temperatura. Sa malaking bakal na palayok, 2 malalaking piraso ng matabang baboy na tumutulo ang mantika. Kasabay ng pinasingawang tuyong repolyo na kumukulo. Ang malakas na amoy ng karne at mantika ay pumupuno sa buong silong ng bahay. Akala ko mamamatay na tayo dito. Walang problema. Kahit na nasa ilalim tayo ng lupa, ngunit ang bakal na tubo sa bentilasyon ay nakakapagdala pa rin ng ingay mula sa sahig. Biglang huminto si Egg na kumakain gamit ang chopsticks. Nanginginig ang maliit niyang kamay habang itinuturo ang sulok ng pader. Yung malaking bakal na tubo para sa usok. Dele, may naririnig na ingay. Mukha ko, mata ko. Ang sigaw ng lola at ng maliit na kapatid sa asawa ay mabilis na napako sa -60 degrees na sobrang lamig.
Ang mainit na abo ng baidu ay tumama sa kanilang mga mukha. Agad itong naging mga kristal na parang tinik, na parang hinihila ang balat at laman. Magulo ang mga yapak na nagkalat habang sila ay gumagapang palayo. Si Gokiang ay may tunog na midang habang itinapon ang malaking bakal na palayok at parang nawala ng lakas ay naupo sa lupa. Mahigpit niyang tinitigan ang kanyang mga kamay, ang dibdib niya ay malakas na humihinga. Lumapit ako, walang aliw, inilagay ko lang ang palakol sa kanyang mga kamay. Hindi sila mamamatay. Ang mamamatay ay sina Tiedan at Yadan, malamig kong sinabi. Tumingala si Gokiang. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay pinalitan ng isang malamig at walang buhay na tindi. Hindi nagsasalita, kinuha ang isang piraso ng matigas na panggiling ng kutsilyo. Nagsimulang magsiksik ng paghugas ng palo, ang ingay ng pagkikiskisan. Ay nag-aanunsyo na ang tunay na depensa ng bahay ay ganap ng nabuo. Ang ilalim na kalan sa cellar ay nagliliyab ng napakainit, ang usok ay sumisigaw. Kinuha ko mula sa abo ang ilang inihaw na kamote na naglalabas ng mantika. Ang matamis na amoy ay agad na pumuno sa masikip na espasyo. Ang mga bata ay naghubad ng makapal na padded jacket. Naka-single layer lang, malakas na kinakain ang mainit na kamote. Ang init sa loob ay parang tagsibol, samantalang sa labas ay sobrang lamig, isang impyerno. Nabuo ang sukdulang pakiramdam ng pagkakahiwalay. May pagkain kami, may uling. Mas maginhawa pa ang buhay ngayon kaysa bago ang sakuna, 100 beses pa nga. Bigla, ang dating nakaupo sa tabi ng kalan na kumakain ng candy na si Tiedan ay parang nabigla at biglang tumalon. Nahulog ang candy sa kamay niya sa sahig, ang mukha niya ay maputla. Itinuro ang bulletproof glass na patungo sa sahig na may butas para sa pagmamasid, nanginginig ang boses niya. Nanay, may tao sa labas sa snow hole. Isang tao. Tinitingnan niya ako. Biglang tumayo si Gokiang, niyakap ang matalim na palakol. Ilang hakbang ang layo, pinatigil si Iron Egg sa likod niya, kinuha ko ang matalim na kutsilyo at sumunod ng mahigpit. Sumunod sa maliit na butas na parang palad na gawa sa bulletproof glass, tiningnan sa labas. Biglang nakataas ang aking dibdib sa lalamunan. Maputlang liwanag ng buwan ang nagliwanag sa kalahating bahagi ng pader ng bakuran na natabunan ng itim na nyebe. Sa lugar na hindi higit sa kalahating metro mula sa butas na pang-obserba, nakatayo ng tuwid ang isang tao. Siya ang gangster na si Wang Mazi sa silangan ng Nayon. Nananatili pa rin ang kanyang mga kamay na nakataas, nakahanda na bumato ng bato sa aming tubo ng uso. Nakangiti ng malapad ang mga mata, matindi ang pagtutok sa ating direksyon. Pero si Gokiang, ilang sandali lang, humingal siya ng malamig, patay na iyan. Sa sobrang lamig na higit sa -60 degrees, biglang na-freeze si Wang Mazi, naging isang matigas na yelong eskultura. Ang kanyang balat ay nagpakita ng kakaibang kulay na purple-black. Ang mga kilay at pilik mata ay puno ng makapal na yelong buo, parang isang nakakatakot na huwad na tao. Huwag na kayong tumingin, bumalik na kayo sa kama. Dalhin niyo si Tieta na natakot na, pabalik sa loob. Balutin niyo siya ng mahigpit gamit ang makapal na kumot, bigyan niyo siya ng 2 malaking white rabbit na gatas na candy. Binuksan ko ang pinakalalim na bahagi ng imbakan. Hinahawakan ko ang mga bungkos ng uling na nakalagay hanggang sa kisame at ang mabigat na sako ng mais. Yung mabigat na pakiramdam ng pisikal na pagkakasunod-sunod, nagbibigay sa akin ng di matatawarang seguridad. Kahit na mamatay sa lamig ang iba sa labas, basta't mapanatili natin ang pintong ito. Makakaraos tayo ng komportable. Habang naghahanda akong magdagdag pa ng uling sa kalan, biglang may maririnig akong nakakaasi na tunog na kakak mula sa labas ng butas ng komunikasyon. Agad akong bumalik sa observation hall, at sa labas ay may 2 anino na muling humipo. Ang nakasuot ng ulo ay si Zhao Hizi, ang masamang tao sa baryo. Wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ni Wang Mazi. Sa halip, matindi ang kanyang pagtutok sa kamay ni Wang Mazi na nagyelo na parang yelo. Sa pagitan ng mga daliri ay lumabas ang kalahating piraso ng itim na tinapay na matigas. Itinaas ni Zhao Hizi ang kanyang pang-ukit, at buong lakas na ibinagsak ito sa mga kamay ni Wang Mazi na nagyelo na parang bato. Bang-bang matapos ang ilang hampas. Ang mga daliri ni Wang Mazi na nagyelo ay naputol na parang popsicle. At sa putol ay walang patak ng dugo na lumabas, tanging mga buto ang natira. Si Zhao Hizi ay parang nakakita ng kayamanan habang kinukuha ang kalahating piraso ng tinapay na may yelo. Parang isang gutom na asong baliw. Isinusubo kasama ang mga pira-pirasong karne at balat na nakadikit sa itaas, dinuduraan ng dugo ang buong bibig. Nang makita ang nakakatakot na eksenang ito, pilit kong pinipigilan si Qiaoling na bumulalas ng sigaw. Hindi ko siya pinapayagang makapagsigaw kahit isang malakas na ingay. Sa lugar na ito na parang itim ang nyebe, buhay na tao, para lang makakain, ay matagal ang nawala na ang pagkatao. Naging mas mabagsik pa kaysa sa mga hayop ang mga halimaw. Sa sandaling iyon, isang simoy ng hangin ang dumaan. Biglang tumigil si Zhao Hizi sa pagkain. Parang isang asong ulol na nakataas ang ilong, nakararamdam siya. Yung matinding amoy ng inihaw na kamote na umaakyat mula sa mga butas ng tubo ng usok sa aming sela. At ang nakakalasing na amoy ng karne mula sa malaking kawali na puno ng baboy na buto. Sa kabilang salamin na balistiko, malinaw kong nakikita ang mukha ni Zhao Hizi na namumula at namamaga. Dahil sa matinding inggit at kasakiman na ganap na nagbago sa kanya. Sa labas, sa impyernong -60 degree, kumakain siya ng bloated na butil ng palay. Habang tayo ay kumakain ng karne at sabaw sa ilalim ng lupa. Ang mga miyembro ng zoo pamilya, nagtatago sa butas ng daga, kumakain ng karne. Namumula ang mga mata ni Zhao Hizi, ang mga ngipin ay kumakagat ng nag-ingay. Agad kong kinuha ang malaking suka ng dako sa tabi, at buong lakas itong ibinuho sa naglalagablab na pader ng mga ladrilyo. Ang matapang na asim ay biglang sumingaw, tuluyang natakpan ang amoy ng karne. Si Zhao Hizi ay nagmamadaling paikot-ikot sa labas. Sinubukan niyang hampasin gamit ang kanyang martilyong parang sungay sa bakal na pinto na pinatibay ng steel plate. Isang malakas na klang ang tumunog na nagdulot ng pagdurugo sa kanyang palad, ngunit walang bakas kahit puting marka sa pinto. Tinitigan niya ang pinto at ibinaba ang boses habang nakangisi sa kanyang kasama sa tabi, pumunta kayo. Kay Tatay Santay.
Sabihin sa kanya na tawagin ang lahat ng kalalakihang kaya pang gumalaw sa nayon, ang pangunahing pinto ng pamilya Zhou ay bakal na bakal. Pero ang lupa sa likod na pader ay hindi nilagyan ng bakal na tubig. Punta tayo at hukayin ang lupa sa pader nila kapag nabuksan na. Lahat ng pagkain ay sa atin. Tok, 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 ang tunog ng bakal na piko na tumatama sa frozen na lupa sa likod. Kumakalat sa pader, ang abo sa buong bodega ay unti-unting bumabagsak. Iyon ang tanging lugar sa aming depensa na hindi tinakpan ng bakal na plato. Dalawang patong lang ng asul na ladrilyo at dilaw na putik habang naghukay si Zhao Hizi. May naririnig din tayong sigaw mula sa labas na parang kalansing ng tanso ni Tatay San, Zhou Goki ang Kiaoyan. Alam naming nagtatago kayo sa ilalim, ngayon nagugutom ang buong baryo. Kayo ay nag-iimbak ng napakaraming pagkain, ibigay na ninyo agad para sa kaligtasan. Kung hindi, nakikita kayo ng mga ninuno natin sa langit. Magpapalayas ng kulog at papatayin kayo, mga makasarili at mapagsamantala. Sa ilalim ng bandila ng kabutihan, ang ginagawa nila ay pumatay at mangurakot. Takot na takot si Kiaoling, niyayakap si Xiaobao ng mahigpit. Nagtatago sa pinakalalim na bahagi ng imbakan ng pagkain, nanginginig sa takot. Tahimik na hinila ni Gookiang ang isang 2 metrong kahoy na baton. Nakadikit dito ang isang matalim na kutsilyo pangbabato. Lumakad ng malaki patungo sa pader ng lupa na nanginginig, naglatag ng posisyon para sa pagsalakay. Kapag nabasag ang pader, susugurin ko ang unang tao na sumilip. Pinunasan ko ang alikabok ng uling sa aking mga kamay, walang bakas ng pag-aalala. Pinasok ko pa ang isang malaking piraso ng uling sa pugon. Para masumiklab ang apoy. Kiaoyan, babagsak na ang pader. Si Gokiang ay matamang nakatingin sa nag-umpisang pumutok na berdeng ladrilyo, habang si Lolo ay humihitit ng malamig na tabako. Ang kanyang tuyong mukha ay nagpakita ng malamig na ngiti. Ano bang nagmamadali? Noong panahon na iyon, isang 300 kilong ligaw na baboy ang naghasik ng gulo sa mga puting gulay. Tama para labanan ang dalawang hayop na ito. Pagkatapos kong sabihin iyon, sa ilalim ng mabigat na tunog ng paghukay, biglang sumabog ang isang nakakakilabot na malakas na kats na tunog. Parang tunog ng isang malaking bakal na biglang nagsara at kumagat. Ang aking paa, naputol ang aking paa. Sumigaw si Zhao Hizi ng isang malakas at matinding sigaw na umaabot sa ulap. Ang tunog na iyon sa malamig na gabi na may temperatura na -60 degree ay nakakatakot. Iyon ay ang malaking bakal na bitag na personal na inilibing ng lolo ko sa ugat ng pader ng lupa. Dati ay natakpan ng makapal na nyebe, isang hampas ang ginawa ni Zhao Hizi gamit ang piko para paluwagin ang lupa, ngunit nadulas siya. Ang kalawangin na malaking ngipin ng bitag ay biglang tumago sa makapal niyang pantalon. Mahigpit itong naipit sa buto ng kanyang hita, biglang nagulo ang paligid. May bitag para sa baboy ramo, dugo. Puro dugo. Ang mga sigaw ng mga taga-nayon na natatakot ay hinalo sa huni ng hangin at nyebe na pumapasok sa silong. Yung mga mabubuting kapitbahay na sumama kay Santae para agawin ang pagkain. Nakita ang panganib sa buhay, sino pa ang mag-aalala sa mga alituntunin ng angkan? Takot na matrapik din sa bitag, nagkalat sila na parang mga hayop na tumatakbo at gumugulong. Tinitingnan ko ng malamig mula sa butas ng pagmamasid. Yung si Santae na kanina ay nagmamalinis ay tumakbo ng mas mabilis kaysa sinuman. Pati yung tungkod niya ay itinapon na, pero hindi siya nakalayo. Nakita ko si Xiao Shushu Zhao Goking na lumabas mula sa dilim. Hindi niya tinulungan si Zhao Hizi na buksan ang pagkakahawak. Sa halip, habang hindi makagalaw si Zhao Hizi, kinuha niya ang hawak sa lig nito. Pilit niyang inalis ang makapal na coat na semi bago ni Zhao Hizi. Bigay mo sa akin ang coat mo, wala ka namang ibang magagawa, sabi ni Xiao Shushu na may ngiti sa mukha. Hinatid ang coat at hindi na lumingon, tumakbo papasok sa madilim na gabi isang pangkat ng mga hayop. Dahan-dahang ibinaba ni Gooki ang kanyang hawak na sibat, ang mga mata niya ay puno ng walang katapusang pagkamuhi. Ngunit, ang sigaw ni Zhao Hizi ay unti-unting humihina. Ang matamis na amoy ng dugo ay mabilis na kumakalat sa hangin. Biglang bumaba ang aking pakiramdam. Sa panahon na ang buong baryo ay walang makain, ang malakas na amoy ng dugo ay hindi lang basta-basta mga mandaragit. Sa sulok ng silid ng mga kawatan sa timog kanluran, tahimik na may lumalabas na madilim na pulang tubig mula sa pader. Ang madilim na pulang tubig ay dahan-dahang dumadaloy pababa sa ilalim ng pader. May amoy ng kalawang na tumatagos mula sa dugo ni Zhao Hizi sa itaas. Natunaw ito sa init ng silong, pumasok sa pamamagitan ng mga siwang ng ladrilyo, ate. Dumudugo ang pader, takot na tinakpan ni Kiaoling ang kanyang bibig. Ang dugo ng patay na pumasok ay hindi lamang malas. Mas delikado pa ay masisira nito ang ating mahirap na ginawa na insulation. Kapag pumasok ang lamig na 60 grado sa pamamagitan ng mga siwang, hindi namin kakayanin ng ilang oras ang lahat ng ito, huwag magpanik. Pinigilan ko si Kiaoling at agad akong kumuha ng kalahating palanggana ng kumukulong tubig mula sa kalan. At huwag nang magpatumpik-tumpik sa pinakamatigas na putik na tuyo, wala na akong pakialam sa init. Hinawakan ko ng walang gamit ang mainit na putik, matinding pinahid sa mga bitak ng pader na may dugo. Kapag malamig ang mainit na putik, agad itong tumitigas at nagiging matibay. Parang hinulma sa bakal na tinutubog, sinarado ng mahigpit ang butas na iyon. Napaso ang palad ko at may namuo na paltos, pero habang tinitingnan ko ang pader na hindi tumutulo ang tubig. Huminga ako ng maluwag, sa impyernong ito, kahit kaunting awa ay pwedeng ikamatay ng buong pamilya. At kahit isang butas lang, pwedeng kunin ang buhay namin. Matapos maitama ang mga bitak na may dugo. Maingat na pinainom ni Gooki ang gamot ang paltos ko, habang pinapaupo ko ang lahat para kumain ulit. Ang baboy na nilaga sa malaking kawali ay naglalabas ng nakakaakit na amoy. Basta't hindi bumagsak ang pader na ito, tayo'y matatag na parang bundok tay. Mula sa butas ng tunog, narinig ang isang malagkit at mahinang boses. Na may nakakainis na lambing, Kiaoling, aking mabuting asawa. Alam kong nandyan ka sa ilalim. Masyadong malamig sa labas, buksan mo ang pinto. Hayaan mong makapasok ang nag-aalaga para magpainit. Nangako akong hindi na kita saktan muli. Nang marinig ni Kiaoling ang boses na ito, siya inayanig na parang na-electrocute. Mahigpit na niyayakap si Xiaobao, ang kanyang mga ngipin ay nagkikiskisan.
Siya iyon, si Lidato, yung asawang dating sinungaling na mahilig sa sugal. Qiaoling, hindi ka magbubukas ng pinto, di ba? Sige. Kaya't papatayin ko kayong lahat dito sa lungga ng daga. Nakita ni Lidato na hindi siya natatakot, bigla siyang naging sobrang malupit. Natatakot si Qiaoling at nanginginig, mahigpit na niyayakap ang bata. Ang mga ngipin niya ay nagkikiskisan, si Gokiang ay namumula ang mga mata. Kumuha ng palakol at handang buksan ang pinto, pinigilan ko siya sa balikat. At bumulong, gusto niyang buksan mo ang pinto, nasa labas ay 60 grado sa ilalim. Nang matapos nating sabihin, biglang narinig ang nakakasakit na ingay ng kaluskos sa tubo ng bentilasyon, agad sumunod. Isang makapal at amoy peste na usok ang biglang bumuhos mula sa butas ng tubo. Hindi alam ni Lidato kung saan niya nakuha ang isang piraso ng sirang bulak, ibinuhos ang depektong kerosene. Puno ng durog na sili. Sinindihan at ipinasok ng diretsyo sa ating sistema ng usok. Ang nakalalasong usok ay walang habas na pumuno sa maliit na sibao, naririnig lang ang isang bahagyang amoy. Agad siyang nag-ubo ng parang hinihila ang hininga, ang kanyang mukha ay namula at namumula, si Qiaoling ay takot na takot, walang magawa. Yakap ang bata at humilig sa sulok, huwag kayong magpanik. Biglang tumayo ang tahimik na lolo. Ang matanda ay 3 hakbang na mabilis na tumakbo sa sulok ng pader. Hinawakan niya ang isang maliit na piraso ng bakal na kawad, buong lakas na humila ng mariinklang. Isang malakas na tunog ng metal na nagbabanggaan ang nanggaling sa gitnang bahagi ng tubo. Iyon ay isang makapal na bakal na pader na inilibing niya ng maaga habang nagkakagawa ng selar. Ngayon ay parang isang kutsilyo na pumuputol mula sa pader ng tubo, na nakakabit ang nagliliyab na apoy sa hangin at mas maganda pa. May isang auxiliary na kanal sa gilid ng tubo para sa balik na usok. Ang makapal na usok na naharang ng bakal na plaka ay walang mapaglalagyan. Dahil sa pagkakaiba ng temperatura sa loob at labas, nabuo ang presyon. Biglang bumalik lahat ng usok sa auxiliary na kanal pabalik sa lupa. Biglang narinig ang malakas na ubo ni Lidato sa labas. Direktang napuno ng sili ang mukha niya, kaya halos mapalabas niya ang kanyang apdo. Nakikita ni Peng na ang nakakalason na usok na nilabas ni Lidato ay nagpapahirap sa kanya. Hindi nag-atubili si Gooki ang kahit kaunti. Agad niyang hinawakan ang matigas na kawayan na mahaba ng 2 metro na nakasandal sa pader, na matulis ang dulo. Yumuko siya at mabilis na lumapit sa butas ng baril na inilalaan, sa pamamagitan ng makitid na butas. Nakita niya si Lidato na nakahawak sa mukha habang gumugulong sa niebe. Hindi lalampas sa 2 metro ang layo mula sa butas ng baril, huminga ng malalim si Gokiang. Pinilit niya ang kanyang mga braso, ang kawayan ay parang isang galit na laso na ahas. Naipuspos ng tumpak mula sa butas ng baril, puk. Ang malalim na tunog ng pagbangga ay sinabayan ng isang sigaw na parang pinapatay na baboy. Matibay na tinutok ng kawayan ang kanang balikat ni Lidato. Niyak siya ng malakas habang tumalbog mula sa niebe. Niyak siya habang tumatalbog mula sa niebe. Nakahawak sa balikat, nagkakagulong at nagkakatalon papasok sa malabo at madilim na niebe. Wala na siyang lakas pang tumingin pabalik. Babalik si Goki ang gamit ang kawayan na may yelong nakadikit, malamig na binibitawan ang isang salita. Kung babalik ka pa, tatawagin kita sa ulo mo, ang banta niya. Muling bumalik sa katahimikan ang silong. Tahimik na ginamit ng lolo ang reserbang kawad upang ibalik ang mekanismo ng harang. At mainat na sinuri muli ang lahat ng selyo ng mga vent. Pinainom ni Qiaoling ng kaunting mainit na tubig si Xiaobao na natakot, at sa wakas ay huminto na siya sa pag-ubo. Nakatagilid sa makapal na kumot at mahimbing na natulog. Nagdagdag ako ng isang piraso ng biwax coal sa pugon. Muli nang uminit ang apoy. May natirang kalahating palanggana ng lugaw ng millet sa kawali. Naglagay ako ng isang mangkok para sa bawat isa, at tahimik na ininom ng pamilya ang mainit na lugaw. Hinayaan ang init sa tiyan na mawala ang takot na naramdaman kanina. Ngunit alam ko sa aking puso, na kahit tumakas si Lidato, hindi siya titigil ng ganun-ganun na lamang. Sa mundong ito kung saan ang buhay ng tao ay hindi kasing halaga ng isang pirasong uling. Ang amoy ng karne at init na umaabot mula sa aming bodega ay parang ilaw ng parola sa gitna ng dilim. Natiyak na magdadala ng mas malupit na mga asong gubat. At talagang, ang pinaka-ikinabahala ko ay nangyari na sa kalagitnaan ng gabi sa labas ng butas ng pagmamasid. Nang tahimik na lumitaw ang isang bagong anino sa niebe. Ang aninong iyon ay mas malaki ng isang buong bilog kaysa kay Lidato. At hindi siya katulad ng mga naunang tao na nagmamadaling kumatok at nagmumura. Kundi nakadapa siya sa niebe na hindi gumagalaw. Parang isang gutom na lobo na nagtatago, paulit-ulit na sinusuri ang bawat labasan ng aming silong. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nakita ko ng malinaw ang mukha niya sa butas ng pagmamasid. Ang kaliwang bahagi ay nasunog ng kumukulong tubig. May mga takot na sugat na natuyo si Zhao Guoqing. Biglang bumigat ang puso ko, hindi patay ang aking tiuhin. Bago ito, naputol ang kanyang paa dahil naipit sa bakal na rehas. Hindi ko alam kung paano siya nakatakas. At sa isang sulok siya na natiling buhay hanggang ngayon. Sa likod niya, may 2 lalaki na halos buto na lang dahil sa gutom, na hindi ko kilala na nanginginig. Bawat isa ay may hawak na kalawangin na bakal na bar, na lalo pang nagpapasakit sa akin ng ngipin. Sa likod ng malayo na hukay ng snow, si Lidato na tinamaan ng bambu ay nandoon din. Nakahawak sa sugatang balikat, nakatago sa huli. Nakatingin kay Zhao Guoqing na nakangiti at kumikindat. Ibinunyag niya ang lokasyon ng bentilasyon ng aming imbakan, direksyon ng observation hole, pati na ang takbo ng vent pipe. Lahat ng detalye ay sinabi niya ng detalyado. Yung taong nananalo pa rin sa sugal kahit nasaktan para lang makaligtas. Ginamit niya ang buong impormasyon ng pamilya namin para gawing pangako sa maliit na bayaw. Yung bakal na takip na pinipilit ni Lidato na ibaba ang boses. Humid na may usok na puti, sabi ni Zhao Guoqing, puro harina at baboy dito sa ibaba. Mainit na parang tagsibol, basta mabasag lang ang butas na ito sa bakal. Lahat ay sa atin Zhao Guoqing nakatutok sa bakal na rehas. Ang bahagyang nakangisi sa kanyang bibig ay unti-unting naging isang nakakatakot na ngiti. Bumaling siya sa 2 matitipunong lalaki sa likod at mahina ang boses na nag-utos, huwag munang magmadali.
Huwag mo nang pilitin, huwag mabasag ang pader papunta sa likod ng malaking baryo. Dalhin mo rito yung lumang kahoy na pang-istruktura ng kable ng kuryente. Sabay-sabay nating buhatin, parang martilyo sa pag-atake sa lungsod. Dalawang malalakas na lalaki ang umalis sa gitna ng niebe at hangin, si Zhao Guoqing ay hindi sumama. Kundi nag-isa siyang nakadapo sa itaas ng aming bodega, gamit ang kanyang pira-pirasong bakal na palakol. Nadahan-dahang tinutukso ang mga pader ng semento sa gilid ng bakal na rehas, dong-dong-dong. Ang tunog ay hindi umaabot ngunit may magandang ritmo. Parang isang pasensyosong mabangis na hayop na sumusubok sa limitasyon ng bigat ng pugad ng biktima. Sa bawat salpok, nakikinig siya sa etyo. Upang hatulan kung aling bahagi ng semento ang lumana at may bitak, ang mukha ng lolo ay nagiging maitim. Nakikinig sa tabi ng pader ng matagal, binawasan ang boses, sinabi sa akin, natutunan na ng batang ito. Hinahanap niya ang mahihinang bahagi, hintayin lang na mahatid yung kahoy. Tapos tututukan niya ng matindi yung bitak sa loob ng puso ko, mabilis kong minumuni-muni ang plano. Hindi pwedeng makipaglaban ng mag-isa, tayo lang dito sa ilalim, sa labas may 4 na desperado. At kapag naputol yung bakod, sa loob ng ilang minuto, ang lamig na -60 degrees ay magpapalamig sa ilalim hanggang maging yelo Guoqiang. Dalhin mo lahat ng magagamit na kagamitan sa ilalim mismo ng bakod. Mga kawayan, kadena, mainit na tubig, lahat ng ito ay ihanda ako'y mabilis na magpaplano, si Qiaoling. Dalhin ang mga bata at isara sila sa pinakaloob na bahagi ng imbakan ng pagkain. Gumamit ng kumot at mahigpit na binalot ang sarili, si Guoqiang ay tahimik na sumunod. Ipinatong niya ang makintab na panghiwa ng kahoy sa kanyang baywang. At kinuha mula sa kalan ang isang buong takal ng kumukulong tubig. At maingat na inilagay ito sa ilalim ng bakod sa isang lugar na madali niyang maabot. Si Lola naman ay naglabas ng 2 bakal na kadena, ikinabit sa anchor point sa likod ng pintuan ng bakod. Para sa huling pag-aayos, kakabuo lang namin. Nang marinig ang mabigat na tunog ng paghila, bumalik na ang 2 matipunong lalaki, na may dalang isang matandang pinpole na 3 metro ang haba at kasing laki ng isang mangkok. Ang kahoy ay kumikiskis sa ibabaw ng yelo, naglalabas ng nakakatinig na ingay, pinapantay ang mga piraso ng yelo sa daan. Tumayo si Zhao Guoqing, tinapik ang niebe sa kanyang katawan. Hinawakan ang makapal na kahoy na tungkod, umiti ng may kasiyahan at may kasamaan. Tinawag niya ang ilang tao upang umupo sa kanilang mga pwesto. Parang nagtataas ng panghampas sa lungsod, inangat ang kahoy na tungkod sa balikat. Itinutok sa posisyon kung saan kanina niya pumutok ng bitak sa bakal na rehas, makinig sa utos ko. Kung lalapastanganin nila ang mukha ko, babasagin ang langit at lalagyan nila ng gulo ang kanilang pugad. Babasagin nila ang kanilang pugad. Ang bakal na bakod ay nabasag at nagkalat ang mga pira-pirasong bakal. Ang lupa ay unti-unting nahulog. Iyan ang tanging daanan ng hangin sa aming bodega. Kung sa pilitan nila itong basagin at pasukin ng malamig na hangin, hindi kami makakaligtas ngayong gabi. Si Qiaoling ay natatakot at mahigpit na niyayakap si Xiao Bao. Si Taedan at Yadan ay nakatago rin sa sulok ng apoy, nanginginig sa takot. Sa ganitong napakalamig na katapusan ng mundo, kung saan ang kaayusan ay ganap ng gumuho. Ang puso ng tao ay mas malamig pa kaysa sa hangin at niebe na may temperatura na 6 na po sa ilalim ng 0. Si Guoqiang ay nagbitiw ng kawayan, lumiko at lumapit sa gilid ng apoy, iniunat ang kanyang malapad na mga braso. Mahigpit niya kaming niyakap ni Qiaoling at ang mga bata. Ramdam ang magaspang na amoy ng taong matagal nang nagtatrabaho sa bukid. Ngunit sa sandaling ito, parang isang matatag na bundok wife, huwag kang matakot. Maliit lang ang boses ni Guoqiang, pero puno ng matibay na determinasyon. Hanggat may hininga pa ako, Zhao Guoqiang. Walang sinuman ang makakagalaw kahit isang buhok ninyo, kung gusto nilang agawin ang aming pagkain. Kailangan nilang madaanan muna ang aking bangkay. Nararamdaman ko ang init na nagmumula sa kanyang dibdib. Mahigpit kong yayakap ang kanyang pulso gamit ang kamay ko sa buong buhay ko. Hindi ko papayagang maulit ang trahedya ng buong pamilya na mamatay sa lamig sa niebe noong nakaraang buhay. Ang puso naming 7 magkakapatid ay nagsasama-sama ng mahigpit sa ilalim nitong underground na kuta. Sa kabila ng bihirang init na ito, biglang nagbago ang ritmo ng tunog ng pagbagsak sa itaas namin. Tumawag si Zhao Guoqing ng mga kasamahan, 3 o 4 na lalaki ang nagdala mula sa kung saan isang matibay na poste ng kahoy. Parang martilyo sa pagtatanggol, tinutok nila sa bakal na bakod namin at nagsimula ng sabay-sabay na malupit na pagbagsak, ipagpatuloy. Magpakaigting, wasakin ito at lahat ng nasa loob ay mga supplies. Kainin niyo kung ano ang gusto niyo, sigaw ni Zhao Guoqing na parang baliw. Sumasayaw at kumikilos habang pinamumunuan ang mga tao at naririnig ang mga supply. Ang mga lalaki ay may matinding tingin ang galit sa kanilang mga mata. Ang lakas na dati ng naibsan ay muling naipon sa sandaling ito. Boom, 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 bawat pagtama sa matibay na post ng kahoy ay nagpapalabas ng masakit na ungol mula sa mga kahoy na suporta sa itaas ng silong. Ang mabigat na bakal na rehas na may timbang na daan-daang kilo ay matibay man. Sa ganitong walang humpay na pagkasira, ang semento na nakapaligid dito ay nagsimulang magkaroon ng malawakang bitak, kuya. Alam ko na masarap ang buhay niyo dyan sa ibaba. Si Zhao Guoqing ay sumisigaw sa labas, ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. Kapag nabasag ko ang shell ng pagong na ito, patayin ang mga lalaki at kunin ang mga babae para palitan ng uling. Ang mga butil sa loob ay akin, Zhao Guoqing. Ang masamang sumpang ito ay nagpasakit sa mga mata ni Guoqiang. Kinuha ang palakol at handang lumaban. Umalis kayo, ang tahimik na lolo ay biglang sumigaw ng malakas. Ang matanda ay matatag na umakyat sa hagdang kahoy. Hinugot mula sa kanyang bewang ang isang espesyal na pang-igpit na bakal. Eksaktong naipit sa pinakaubod ng spring lock sa loob ng cast iron na bakod. Ang bentilasyon na ito ay pinilit nilang hukayin, ngunit sa buhay na ito. Nang muling itayo ang basement, gumawa ang lolo ng isang napakasamang mekanismo ng pabaliktad sa bentilasyon na ito, para magamit ang lahat ng lakas. Tumayo si Zhao Guoqing mismo sa ibabaw ng bahagyang maluwag na bakal na bakod.
Itinaas ang malaking martilyo, handang magbigay ng nakamamatay na palo, pumunta ka na sa impyerno. Napailing ang lolo at biglang pinilit ng tuyong braso. Naalis ang spring lock, nawala ng suporta ang mabigat na cast iron na bakod. Lahat ng bigat ni Zhou-Guoqing sa inspeksyon, bigla ang nagkaroon ng nakakatakot na pag-ikot sa loob. Biglang nawala ng balanse ang katawan ni Zhou-Guoqing, bumagsak ng pabilis, habang ang dalawang paa ay nakabaon sa bakal na pader. Ang mabigat na bakal na may timbang na 100 kilo ay bumaliktad at nagsara ng malakas dahil sa gravity. Parang isang kutsilyo na nakatiklop ng mahigpit sa kanyang tuhod. Crack! Ang nakakatakot na ingay ng pagkabasag ng buto ay halos mas matindi pa sa hangin at niebe sa labas na humihiyaw. Ah, your leg is broken, help. Nakatagilid si Zhou-Guoqing, kalahati ng katawan ay nakabaon sa snow. Ang kanyang mga paa ay mahigpit na nakatali sa mabigat na bakal na rehas. Dahil sa dugo, agad na naging pula ang paligid na itim na niebe. Siya ay desperadong humahampas sa bakal na pinto, na naglalabas ng malupit na sigaw na parang pagpatay sa baboy. Kuya, ate, nagkamali ako. Pakiusap, pakibitiwan ang mekanismo, tulungan niyo ako, hindi nagtagal. Mula sa itaas ay narinig ang sigaw ng lola na nag-uumapaw sa sakit. Aking mahal na anak, Zhou-Guoqiang. Ikaw na masamang hayop, pakibitiwan ang iyong kapatid na lalaki. Ang lola ay desperadong humahawak sa braso ni Zhou-Guoqiang. Ngunit ang kanyang kaunting lakas ay hindi kayang ilipat ang daang kilong bakal. Sa halip ay hinila niya si Zhou-Guoqiang na halos mawala ng malay. Tiningnan ko ng malamig ang nasa itaas. Isang utos ang ibinigay, makinig kayong lahat, walang sinuman ang dapat makialam. Takpan ang mga butas ng tunog, sa wakas, naging tahimik ang bodega. Mainit na mainit ang apoy sa kalan, ang tubig sa kawali ay umaalon. Kinuha ko mula sa malamig na bahagi ng imbakan ang isang malaking takip na maaga ng nakabalot ng nagielong baboy at mga dumpling na may sibuyas. Isinabog ko ito sa kawali. Agad na kumalat ang masarap na amoy ng karne at ang amoy ng masa ng dumpling. Kami na 7 tao ay nakaupo sa ilalim ng mainit na dilaw na ilaw ng lampara. Kumakain ng mainit na dumpling na umaagos ang mantika sa bawat kagat. Sa labas ay ang mga kamag-anak na nagdadalamhati, sa loob ay ang tiyak na ligtas na usok ng paputok. Ang ganitong matinding contrast ay sobrang nakakaaliw hanggang sa sukdulan sa pagkakataong ito. Biglang sumigaw si Tietan habang nakaturo sa bentilasyon, Tia. Snow, tuluyang isinara ang butas. Ang bagyong dala ng matinding lamig ay walang bala kuminto. Ang itim na snow ay parang mga inihulog na uling nagkalat sa buong lupa. Sa loob lamang ng isang araw, ang niebe sa labas ay umabot na ng 2 metro. Ganap na nilibing ang vent na nasa lupa na tanging nakikita namin. Huwag hayaang matabunan ng niebe, kung hindi, ang uling sa ibaba ay masusunog. At hindi makalabas ang carbon dioxide, mamamatay tayong lahat habang natutulog. Agad kong ibinaba ang pinggan, seryosong-seryoso ang mukha ko. Sa loob ng selyadong underground na kubol na ito, ang bentilasyon ang buhay. Ni Kwang at Lolo ay agad na kumuha ng matagal na kawayan na kanilang inihanda, na may mabigat na kahoy na nakatali sa ibabaw. Nahati ang buong pamilya sa 2 grupo. Ang mga matatanda ay paikot-ikot na umaakyat sa hagdang, sumusunod sa vent channel. Gamit ang mahaba nilang kawayan, buong lakas nilang itinutulak palabas ang niebe. Mahigpit na nagbabarena ng butas sa 2 metrong makapal na niebe. Ito ay isang napakapagod na trabaho sa bawat pagtulak palabas. Ang malamig na hangin ay may kasamang yelo at buhangin na pumapasok na nagpapalabo sa likod ng kamay. Ngunit walang nagrereklamo, kahit ang 6 na taong gulang na si Adan ay tumutulong sa amin na maghatid ng mainit na tubig at punasan ang pawis. Nang palitan ni Guoqiang ang kanyang shift, pinilit niyang itulak ang mahabang baras palabas sa niebe. Biglang nakaramdam ng mabigat na hadlang sa dulo ng baras, hindi ito ang lambot ng niebe. Hindi rin ito ang tigas ng yelo, kundi isang napakabigat at nagielong malambot na laman. May bagay sa labas na humaharang sa butas, nagkunot ng noo si Guoqiang. Pinilit niyang tumingin pataas sa madilim na bahagi ng butas ng obserbasyon, gamit ang mahina na liwanag. Bigla siyang huminga ng malalim, isang katawan na sobrang baluktot, ganap na nagyelo at kulay asul-lila, parang eskultura ng yelo. Ay mahigpit na nakadapa sa aming bentilasyon. Para makita ng malinaw ang labas, buong lakas na ginamit ni Guoqiang. Ang mahabang patpat para itulak ang nagyelong bangkay. Ang bangkay ay gumulong mula sa tambak ng niebe. Ipinakita ang kalahating nasirang mukha, siya pala ay si Zhou-Guoqing, ang kanyang bayaw. Naputol ang kanyang mga binti kaya hindi siya makagalaw, iniwan siya ng biyenan na tumakas ng mag-isa. At pinilit siyang magyelo sa niebe na may -60 degrees. Tinitigan ko siya ng malamig na tingin, ang kanyang matigas na katawan ay walang kahit anong alon sa aking puso. Ito ang katapusan ng malamig na mundo, ang kapalaran ng mga walang lakas na nagnanais na agawin ang yaman ng iba. Matagal na hindi nakakita ng araw at ang matinding saradong kapaligiran. Nagsimula nang ipakita ang mga panganib sa atin. Noong umagang iyon, napansin kong si Adan ay kumakagat sa mga biskwit ng sorghum at may malinaw na bakas ng dugo sa tinapay. Nagsimulang dumugo ang gilagid ng bata, ang kanyang mukha ay maputla. Ito ay isang napakalubhang sintomas ng kakulangan sa bitamina, hindi ako nagpanik. Pumunta ako sa pinakamalalim na bahagi ng bodega, binuksan ang makapal na telang langis. Inilipat ang 2 malaking palayok na bato ang takip. Sa sandaling binuksan ang takip, sumalubong ang matapang at masarap na amoy ng fermentadong pagkain. Ito ang Northeast style na maasim na repolyo at pinatuyong labanos na ako mismo ang nag-asin bago ang sakuna. Sa kakulangan ng sariwang gulay sa katapusan ng mundo, ang mga pickled na ito na puno ng bitamina C, ay tunay na gamot na hindi matutumbasan ng kahit ano. Tanghali, niluto sa kawali ang baboy na may taba na kumukulo at naglalabas ng mantika. Kasama ang pinong hiniwang maasim na repolyo, ang malakas na asim ay nagpapalaway sa lahat. Pagkatapos uminom ng maasim na sabaw ng repolyo ng 3 araw, muling naging mapula ang mga mukha ng mga bata. Habang tayo ay nag-enjoy sa marangyang hapunan na ito, sa malayong guho ng nayon. Biglang may narinig na matinding sigaw ng pighati. Ang sigaw na iyon ay umalinggaw sa tahimik na gabi ng niebe, malayo.
Nakadikit ako sa butas ng pagmamasid. Matamlay kong pinagmamasdan ang mga guho sa malayo sa mahina na liwanag ng buwan. Dalawang dating magkaibigan na kapitbahay. Ay parang mga ligaw na aso na naglalaban sa nyebe. Isa sa kanila ay mahigpit na hawak ang kalahating natirang uling na hindi pa nasusunog. Habang ang isa naman ay nakataas ang isang piraso ng nagyelong ladrilyo. Tinamaan ng malakas ang likod ng ulo ng nauna, dumapo ang dugo sa itim na nyebe. Para sa kalahating piraso ng uling na makakapagpainit, isang buhay ang nawala. Ganito ang mundo sa labas, moralidad, batas at pamilya. Sa harap ng matinding gutom at lamig, lahat ay nawasak na. Tahimik na bumalik si Gooki ang sa tabi ng apoy. Hinila mula sa ilalim ng kama ang isang piraso ng batong panggiling na may nakalubog na ibabaw. Naglagay siya ng isang palanggana ng malamig na tubig at inilabas ang lahat ng kutsilyo, panghiwa at panggawing panggatong. Pati na rin ang isang kalawangin na pala. Tsak-tsak ang monotonos at malamig na ingay ng paggupit ng tabak ay umaalinggaw sa cellar. Hindi nagsasalita si Gokiang pero matindi ang kanyang paghampas. Ang talim ay kumikislap sa bato na nagdudulot ng takot sa puso. Ipinapakita niya sa buong pamilya na sino mang tatangkang lampasan ang bakal na pinto para agawin ang aming mga suplay ay mamamatay sa ilalim ng mga talim na ito. Sa mapagmahal na underground na kublihan na ito, kailangan naming magkaroon ng armas na handang maging isang mandirigmang tagapagligtas anumang oras. Na may napakaliit na galaw, parang basag na salamin na may ingay na kakak. Mula sa malalim ng putik na pader sa likuran namin, naririnig ang tunog ng panukat ng temperatura. Natuluyang bumagsak sa ibaba ng pulang linya na 60 degrees, papalapit na sa 70 degrees. Ang tunog na iyon kahit mahina. Ang tunog na iyon kahit mahina, ay parang sumpang nagpapabilis ng kamatayan na tumatama sa aking mga nerbiyos. Ang matinding lamig na 70 degrees ay nagdulot ng napakatinding pag-urong ng frozen na lupa sa kailaliman ng mundo. Ang mga pader ng aming underground fortress na aming ipinagmamalaki. Sa ilalim ng malakas na puwersa ng kalikasan, naglabas ito ng isang malungkot na sigaw ng pagkawasak. Bigla akong tumalon mula sa mainit na kama, kinuha ang lampara ng kerosene, at dahan-dahang sinuri ang pader pulgada-pulgada. Nang tumama ang liwanag sa ugat ng pader sa hilagang kanluran, bigla kong naramdaman ang kaba sa aking lalamunan. May isang napakaliit na bitak sa putik na pader doon. Bagaman kasing nipis ng buhok lang ito, ngunit sa bitak na iyon, may isang puting malamig na hangin na kitang-kita sa mata. Na dahan-dahang pumapasok sa silong na parang isang ahas na sumususo ng dila. Ang mainit na hangin sa loob ay nang makalapit sa malamig na yelong iyon. Direktang nagiging maliliit na yelong kristal na bumababa may butas ang pader. Halos maputol na ang insulation, sigaw ko nang walang lakas ng loob. Kung pumutok ang pader. Ang hangin na minus 70 degrees ay mapupuno sa buong imbakan sa loob ng 10 minuto. Hindi pa kami makakatakas, mapapatay kami agad sa lamig sa kama. Hindi na ako makapag-antay sa takot, niyayakap ko ang tuyong palay na ginagamit pang insulete sa sulok ng hilaga kanluran. Nais kong hanapin ang pinagmulan ng pinsala. Nang ipinasok ko ang kamay, naramdaman ko ang isang yelong piraso. Biglang sumabog ang ulo ko sa sakit. Ang pangunahing material para sa panloob na insulation, ang makapal na lumang dyaryo at palay, ay nagkauhaw at nagyelo ang palitan ng init at lamig. Ay nagdudulot ng kondensasyon na sumisira sa ating ganap na depensa mula sa loob. Kailangan agad itong ayusin. Kung hindi, walang pag-asa ang buong pamilya. Xiaoling, magluto ng malapot na paste, dapat pinakamalapot, sigaw ko ng malakas. Ganap na winakasan ang katahimikan at buhay o patay sa cellar. Ang lakas ng buong pamilya ay sumabog sa sukdulan. Hindi nag-aatubili si Xiaoling. Diretsong ginamit ang pinong harina na karaniwang ayaw niyang kainin. Sa malaking kawali, nagluto ng mainit at malapot na masa. Agad na inalis ni Lolo at Goki ang lahat ng naipon na lumang pahayagan mula dekada, 80 at isang bunto ng tuyo at matigas na dayami. Alisin ang lahat ng nagyelo na lumang insulasyon, bilisan nyo. Pumasok ang malamig na hangin sa lumalawak na siwang, nanginginig kami ni Goki ang salamig. Halos nawawala na ang pakiramdam ng aming mga daliri, pilit naming inaalis ang basang malamig na dayami. Nagsuot kami ng makakapal na guwantes at diretsong hinawakan ang mainit na masa. Isang patong ng tuyong pahayagan, isang patong ng dayami, at isa pang patong ng pahayagan. Parang naglalagay ng maraming patong sa pabilog na tinapay sa pader na may bitak. Ang mainit na paste ay mabilis na tumigas sa malamig. 12 patong ng dyaryo at napakabigat na tuyong dayami. Matigas na itinayo sa ilalim ng malamig na 70 degrees. Ng isang siksik na vacuum insulation layer. Nang ang huling patong ng putik ay nagsara sa mga puwang. Ang temperatura sa silong ay sa wakas huminto sa pagbaba. Ang karbon sa kalan ay muling nagbigay ng nakakapagligtas na init. Na nagtaboy sa nakabibinging lamig, kami ay nakabagsak sa lupa. Pagod na hanggang hindi na maitaas kahit isang daliri, nakatingin sa makapal at ligtas na pader. Isang pakiramdam ng pasasalamat sa buhay pagkatapos ng sakuna ang bumalot sa puso. Muling bumalik ang init na parang tagsibol sa silong, kakababa ko lang ng hininga. Biglang sumigaw si Xiaoling nang may pinipigil na matinding takot, ate. Bakit mainit na mainit si Xiaobao? Nanginginig siya. Bigla akong lumapit, ang maliit na mukha ni Xiaobao sa bisig ni Xiaoling ay pulang-pula. Nakakatakot ang init ng noo niya, ang mahina niyang paghinga ay parang mabilis na pag-ihip sa bellows. Ang maliit niyang katawan ay nanginginig ng hindi makontrol dahil sa sobrang lagnat. Sa napakalamig na katapusan ng mundo kung saan kulang ang gamot at doktor at halos hindi na makalabas. Ang mataas na lagnat ng sanggol ay halos katumbas ng kalahating paa na nakapasok na sa pintuan ng kamatayan. Si Xiaoling ay natakot ng labis, hindi makontrol ang sarili at ang mga luha niya ay bumagsak na parang walang tigil. Mahigpit niyang niyakap ang bata nang hindi alam ang gagawin. Huwag kang umiyak, ilapag mo ang bata ng patag sa mainit na kama. Tanggalin ang makakapal na damit para lumabas ang init, mahigpit kong sinabi para pigilan ang takot ni Xiaoling. Pinilit kong manatiling kalmado at matino. Lumiko ako at pumunta sa pinakalalim na bahagi ng silong, sa harap ng kahon na gawa sa bakal.
Ginamit ko ang nanginginig kong mga daliri para mabilis na buksan ang kahon gamit ang password lock. Maayos na nakaayos sa loob ang mga gamot na nakuha ko. Mula sa lahat ng pondo ng tela at bigas na ginamit ko para makabili ng iba't ibang karaniwang gamot. Hinukay ko ang mahalagang gamot para sa lagnat ng bata at maingat na ibinuhos ang tamang dosis ng likido. Hinahalo sa maligamam na tubig at dahan-dahang pinapakain kay Little Bao. Naghawak ng hininga ang buong pamilya. Matagal naming pinanood si Little Bao at pagkatapos ng kalahating oras ay nagsimulang gumana ang gamot. Si Little Bao ay nagpawis ng malakas, tumigil ang pag-ikot ng katawan at unti-unting naging maayos ang kanyang paghinga. Mahigpit na hinawakan ni Qiaoling ang aking kamay, umiiyak nang hindi mapigilan. Hinawakan ko ang normal na temperatura ni Little Bao at malalim na huminga ng palabas. Ang aming tahanan, hindi lang nakalaban sa kalamidad at mga tulisan. Naging matatag din sa pagsubok ng sakit sa loob. Ngunit nang ako'y bumangon muli. Habang naghahanda magdagdag ng langis sa lampara, bigla kong napansin ang isang kakaibang pangyayari, huminto ang hangin sa labas. Ang buong mundo ay napuno ng isang kamatayan na katahimikan. Ang katahimikang iyon hindi kalmado, kundi isang nakakatakot na katahimikan ng kamatayan. Halos isang buwan na ang nagdaang, ang matinding bagyo at nyebe ay tuluyang huminto. Walang sigaw, walang ingay ng paghahagilap sa mga gamit. Napakalamig na temperatura na -70 degrees. Dapat ay nakapatay na ng higit sa 70% ng buhay sa labas. Ngunit sa aming silong, ibang-iba ang mainit na tanawin. Ang malambot na liwanag mula sa dilaw na lampara ng kerosene. Mainit na mainit ang pugon sa ilalim. Nakakomportable at magaan ang mga damit ng pamilya namin. Si Lolo at si Tayadan ay naglalaro ng baraha sa mesa sa pugon at tuwing panalo. Nakakakuha si Tayadan ng kalahating piraso ng masarap na pritong mani bilang gantimpala. Tahimik na nagkukumpuni si Qiaoling ng damit sa tabi. Habang si Gokiang ay nakayuko, nililinis ang kanyang panggatong na palakol. Ako ay nakaupo sa tabi. Kinuha ang ledger, maingat na binibilang ang aming natitirang suplay. May natitirang 4,000 gin ng uling, ayon sa kasalukuyang paraan ng pagsunog. Sapat ito hanggang Hunyo ng susunod na taon. Ang bigas at mais na harina ay naubos na ng isang katlo, magtipid lang sa pagkain, walang problema. Tungkol naman sa bitamina, ang atsara ay makakatulong pa ng 3 buwan. Bawat numerong nakasulat sa ledger ay ang ating tiyak na sandigan para makaligtas. Magsara tayo ng pinto at ipagpatuloy ang ating masaganang araw-araw. Ito ang tunay na kahulugan ng muling pagsilang. Habang lahat ay nalulunod sa bihirang kapayapaan at karaniwang buhay na ito. Sa itaas ng ating ulo, sa bakal na pintuan na pinatibay na parang kuta, biglang may maririnig na napaka-regular na pagtuktok doon. Hindi ito galit na pagbubukas ng pinto, hindi rin ito desperadong paghingi ng tulong. Kundi may taong dahan-dahan, maingat, at may layuning sinusubukan ang tibay ng ating pinto. Doon ang pagtuktok ay may matibay na ritmo. Parang isang malamig na mekanikal na makina. Ang mukha ng lolo ay nanlumo. Nakinig ng matagal sa butas ng tunog, binaba ang boses at sabi, marunong mag-isip. May isang tao na kumakatok sa posisyon ng bakal na gamit. Nais malaman kung saang bahagi ng malaking pintuan namin nakapasok ang kandado. Ito ay para sa planong siraan gamit ang malaking martilyo. Seryosong nakatawa si Gokiang. Kinuha niya ang isang buong palayok na puno ng kumukulong na mainit na tubig mula sa pader ng apoy. At walang pag-aalinlangan, ibinuhos ito sa nakalaan na lihim na kana sa ibabaw ng pinto. Ang mainit na tubig ay dumaloy pababa sa harap ng bakal na pintuan. At agad na narinig ang isang mapait na sigaw sa labas. Ang tubig ay hindi nakatiis kahit isang segundo sa sobrang lamig na higit sa -60 degree. Direktang pinagdikit ang gwantes ng taong iyon sa pinto at ang bakal na pinto ay nagyelo ng mahigpit. Kasunod nito ay isang malakas na pag-iyak ng sakit ng laman. Ang tao ay naiwan na may balat at laman sa bakal na pinto. Nagmadaling tumakas ng malapit ng maligtas. Ngunit napansin ko ang bagong problema sa basement dahil patuloy na bumababa ang temperatura sa labas. Kahit may apoy sa kalan, ang ilalim ng malaking tapayan ng tubig sa sulok ay nagsimulang magkaroon ng makapal na yelo. Malapit nang maubos ang tubig, mula ngayon, ang pag-inom at pagluluto ay nakasalalay na lang sa pagtunaw ng yelo. Agad akong nagdesisyon upang makatipid ng mahalagang smokeless coal. Kinuha ni Gokiang at ng kanyang lolo ang palakol. Pinaayos ang mga lumang aparador at upuan ng matanda sa sulok. Naririnig ang kahoy na bumabagsak sa pugon. Ang yelo sa kawali ay unti-unting natutunaw at nagiging malinis na mainit na tubig. Mahigpit kong hawak ang mga kamay ng mga bata sa mundong ito na gumuho. Ang munting liwanag ng apoy at singaw ay ang lahat ng pag-asa ng aming pamilya na makaligtas. Habang kami ay nakapaligid sa kalan para magpainit, biglang itinuro ni Dan ang butas at mahinang sinabi, "Nanay, may isang batang babae sa labas na umiiyak." Naramdaman ko ang kabog sa dibdib ko, agad akong lumapit sa harap ng salamin na may bulletproof na salamin upang tingnan. Medyo humina ang hangin at niyayakap ng maputlang liwanag ng buwan ang nyebe, pinapaliwanag ito na parang araw. Malapit sa aming selar, hindi umabot ng 10 metro ang layo, may 2 tao na parang mga oso ang itsura. Nakatayo sa tabi ng hukay na puno ng nyebe. Isa sa kanila ay ang matindi kong inaasahan, nakabalot siya sa isang basag na scarf. Natatakot na nanginginig ang buong katawan niya at sa kamay niya. Mahigpit na nakahawak sa isang batang babae na umiiyak hanggang sa mapagod na. Yun ang nag-iisang anak na babae ni Little Uncle na 5 taong gulang, si Zhaodi, nakatayo sa kabila ng kanyang biyenan. Ay si Liu Luizi, ang kilalang masama at matapang na tulisan sa nayon. May dala siyang kalahating sako ng mais na may yelong nakatali. Tinitingnan niya si Zhaodi na parang tinitingnan ang isang hayop mula itaas hanggang ibaba. Sa akin na ang batang ito, ang sabi ni Liu Luizi, ang boses niya ay sumasabay sa malamig na hangin papasok sa butas ng mikropono. Perfect, kailangan ko ng isang taong gagamitin sa pagtulong sa pagluluto ng uling at pag-aalaga ng apoy. Maliit lang siya pero pwede na. Sige, dalhin mo na siya agad. Agad na kinuha ng biyenan ang mais na nakatali.
At ang mata niya ay nagliliwanag sa kasakiman, ni hindi man lang tiningnan ang kanyang apo na babae. Parang itinapon ang isang bag ng basura, malupit na itinulak si Zhao Di patungo kay Liu Liuzi. Nadapa si Zhao Di sa niebe, pilit na hinahawakan ang pantalon ng kanyang lola. Umiiyak ng labis, "Lola, wag mo akong ibenta, susunod ako, hindi na ako kakain ng biskwit." "Lola, pakiusap," isang sipa ang ibinigay ng lola kay Zhao Di na may payat na katawan. Hawak ang kalahating bag ng sorghum flour, hindi na lumingon at tumakbo papasok sa madilim na guho. Hindi lang ako ang nakakita nito, malinaw din ito kay Zhao Guoqi ang nakatayo sa likod ko. Agad na tumigas ang kanyang mga kalamnan, ang kanyang paghinga ay mabigat na parang isang galit na toro. Isang sipa ang ibinigay ng lola kay Zhao Di, hawak ang kalahating bag ng sorghum flour. Inilabas ni lola ang isang paa para itulak si Jai, niyayakap ang kalahating sako ng mais. At walang pag-aalinlangan na tumakbo papasok sa madilim na guho. Biglang naging pula ang mata ni Guoqiang, at ang mga ugat sa kanyang noo ay patuloy na kumakaba. Sa kabila nito, siya ang kanyang sariling pamangkin na lumaki sa kanyang paningin, na parang inaalok sa isang hayop, pinipilit na ibenta, isang matapang at malupit na tumor. Habang nakikita si Liu na parang nag-aalaga ng manok na dinadala palabas, si Guoqiang ay sumigaw ng malakas. Kukunin niya ang matibay na bakal na kandado sa gilid ng pinto at bubuksan ito. "Ikaw ba ay baliw?" Tumakbo ako na parang isang ina na nagbabantay sa kanyang anak. Mahigpit na niyayakap ang kanyang baywang, gamit ang buong lakas na itulak siya pabalik. "Kung buksan mo ang pinto ngayon, ang malamig na hangin ay papasok at hindi makakayanan ni Xiao Bao at Yadan ang kalahating oras. Akala mo ba si Liu Kezi ay nag-iisa lang? Siguradong may mga gutom na manginginom na nagtatago sa likod ng mga guho, nahihirapan si Guoqiang na lumaban. Ang mainit na luha ay tumatama sa likod ng aking kamay. "Qiaoyan, bitawan mo ako." Iyan ang anak ni Guoqing, 5 pa lang siya, "Tumahimik ka." Bigla akong bumigwas ng isang sampal sa kanyang mukha, naguluhan siya. "Kung may kailangang iligtas, hindi mo dapat isakripisyo ang buhay ng buong pamilya." Naalala ko noong nakaraang buhay, kahit na ang pamilya ng nakababatang kapatid ay labis na nanlait sa amin. Ngunit si Zhao Di ay isa sa ilang tao na handang magpakita ng kabutihan sa amin. Binigyan pa niya si Abao ng natitirang white rabbit candy. At siya rin ang lihim na nag-iwan ng pagkain para kina Abao at ako. Kaya hindi ako namatay sa simula ng katapusan ng mundo. Dahil dito. Kahit na para sa tagapagligtas ko, kailangan ko siyang iligtas. Itinulak ko siya ng malakas at mabilis na lumingon para sumugod sa observation window. Mabilis kong tinaya ang ruta ni Liu Liuzuan. Sumigaw ako sa lolo na nagulat. Tinawag ko ng malakas ang lolo na nag-iisip, "Lolo." Ang bitag sa likod bahay para makahuli ng baboy ramo. Ay nasa ilalim ba ng kanyang mga paa ngayon? Biglang lumiwanag ang malabong mga mata ng lolo, agad niyang itinapon ang kanyang tobacco pipe. At tumakbo papunta sa sulok ng pader na parang isang mabilis na matandang leopardo. Hinawakan ang makapal na bakal na kawad na nakakabit sa lupa, "Nandyan iyan." Pero sobrang lakas ng bitag na ito, baka masaktan ang bata, walang pakialam. Mas mabuti pa ito kaysa madala ni Liu Liuzi, hilahin, sigaw ko ng malakas. Lolo ay umungol ng malakas, ang tuyong braso niya ay biglang naglabas ng nakakatakot na lakas. Matinding hinila ang makapal na bakal na kawad. Agad na narinig ang mabigat na tunog ng metal na kumakagat. Kasunod nito ay dalawang napakatakot na swoosh na tunog ng paghahati ng hangin. Iyon ay ang mga sunod-sunod na lambat na nakabaon sa snow na itinanim ni Lolo. Dalawang makapal na spring steel ang biglang pumulupot mula sa snow. Tumpak na tumama sa tuhod ni Liu Liu sa kanyang binti. Ang malupit na sigaw ni Liu Liu ay umaabot sa sukdulan ng paghihirap. Parang isang sirang kahoy na poste, biglang bumagsak sa niebe. Hinawakan ang nasirang tuhod habang nagwawala sa niebeng 60 degree na lupa. Yung hawak niyang daliri at kalahating sako ng mataas na butil ay sabay na nahulog at lumipad. Magandang pagkakataon, hinawakan ko si Goki ang nakanganga sa gulat. "Kunin mo ang mahaba at may kawit na kawayan, hulihin ang bata, huwag kailanman magbukas ng pinto." Biglang naintindihan ni Gokiang. Hinawakan niya ang 3 metrong kawayan na nakatayo sa sulok ng dingding na may kawit sa dulo, ginagamit para sa usok. Ako naman agad na tinanggal ang panel sa tabi ng observation hole, isang napakatago na pinto na kayang daanan ng isang braso. Ang malamig na hangin na parang patalim ay biglang pumasok sa butas ng kwarto. Napanginig ang aking pisngi sa lamig. Si Gokiang ay inihaba ang mahabang kawayan papasok sa butas. Hinanap ang bakal na kawit sa niebe, si Zhao Di ay natakot ng husto. Nakahiga sa niebe nang hindi gumagalaw. "Zhao Di, dakmain mo ang kawit." "Tito, bumalik ka." Si Gokiang ay nakadikit sa butas, ibinaba ang boses at sumigaw ng buong lakas. Nang marinig ng batang babae ang pamilyar na tinig, para siyang nakakita ng pag-asa. Pinilit niyang umakyat ng 2 hakbang, mahigpit na niyakap ang bakal na kawit sa kawayan. Ang mga ugat sa kamay ni Gokiang ay namaga, bigla niyang ginamit ang buong lakas. Hinila si Zhao Di na parang isang nagielong isda. Mula sa niebe papasok sa imbakan. Bang, sa pinakamabilis kong bilis, isinara ko ng mahigpit ang takip ng imbakan. At bumagsak ang 3 bakal na pinto, pinutol ang impyerno sa labas. Muling bumalik ang init sa silong, si Zhao Di ay parang isang purplong yelo. Nakaurong sa sulok ng apoy, nanginginig. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng yelo, wala na siyang lakas para umiyak. Nagtatangkang kumilos, bilisan, magpainit ng tubig, kumuha ng mainit na tuwalya para sa mga kamay at paa. Huwag na huwag magdiretso sa apoy, agad kong inutusan si Qiaoling. Kahit nalabis ang galit ko sa aking biyenan at sa aking hipag. Ngunit nang makita ko ang 5 taong gulang na batang ito na ibinenta ng kanyang lola para sa pagkain. Ang galit ko ay napalitan ng isang buntong hininga. Si Qiaoling ay labis na nasaktan at umiyak, nagdala ng isang palanggana ng mainit na tubig. Personal kong pinunasan si Zhao Di na nagielo ang katawan. Si Gokiang naman ay nagdala ng kalahating mangkok ng mainit na sabaw ng itlog. Sa amoy ng itlog at sa init ng sabaw, unti-unting bumalik ang ulirat ni Zhao Di. Sinasalaksak niya ang sabaw na may mga buo, parang isang pusa na nagbabantay sa pagkain. "Uncle,
Auntie, si Saudi ay kumain na, nahihiya siyang tumingin sa amin. Bigla siyang lumuhod sa ibabaw ng initan, si Saudi ay kumakain ng kaunti, si Saudi ay kayang magtrabaho. Huwag akong gawing pasanin. Niyakap ko siya, hindi ko na kayang pigilin ang luha, hindi ka aalis. Magsasama ka na kay auntie, may isa na namang bibig sa bahay. Pero nakikita ang mga tambak na bigas, harina at bundok ng coal. Hindi ito talaga may tuturing na pasanin. Nakatayo kami sa pisikal na kahulugan ng walang talo na kuta. Kahit pa 100, 1,000 o 1,000 alalay pa ang dumating, kaya ko pa rin alagaan. Habang ang buong pamilya ay nagdiriwang ng maliit na muling pagkikita pagkatapos ng lahat ng nangyari. Biglang may nakakatakot na ingay, parang putok ng baril na kaka ang tunog. Na nanggagaling sa itaas namin. Yung malakas na kaka na parang putok ng baril, hindi galing sa pinto ng bahay sa itaas. Kundi sa pinakalalim na sulok ng imbakan, isang lola na malaking ceramic jar. Sa labas, -70 degrees ang lamig. Kahit pa ang ilalim ng lupa ay mainit na mainit. Ang temperatura sa mga gilid na sulok ay bumagsak pa rin sa ilalim ng freezing point. Ang malinaw na tubig sa balon ay naging matigas na yelo. Ang malakas na puwersa ng paglawak ay pilit na pinasabog ang 3 pulgadang kapal ng balon. Ang ating inventaryo ng tubig, natakot si Qiaoling hanggang nawala ng kulay ang mukha. Pati ang kanyang munting anak sa bisig ay nagising. Sa mundong ito na bumabalot ang mapanganib na itim na nyebe, ang malinis na pinagkukunan ng tubig ang buhay ng buong pamilya. Huwag magpanik, hindi naman sumipsip ang tubig sa lupa. Lahat ay nagyelo ng buo, mabilis akong kumalma. Kinuha ang malinis na palanggana sa ibabaw ng chopping board, malakas na iniutos, Gokiang. Gamitin ang palakol at hatiin ayon sa mga bitak sa yelo, Qiaoling, painitin ang malaking palayok, mga bata. Kunin ang mga mangkok para pulutin ang mga piraso ng yelo, huwag sayangin kahit isang patak. Biglang gumana ang buong pamilya na parang mga gulong ng makina na eksaktong nagkakabit. Gokiang, walang suot na pang itaas, ay umiikot ng palakol para hatiin ng tumpak ang malaking bloke ng yelo. Saudi ang pinakamasigasig. Ang kanyang maliliit na kamay ay namumula dahil sa lamig. Kumakneli sa lupa, maingat niyang kinukuha ang maliliit na yelong parang kuko at inilalagay sa palanggana. Ang batang ito ay kakaligtas lang sa bingit ng kamatayan, kaya masigit sa lahat ay alam niyang pahalagahan ito. Tinitingnan si Saudi na parang matalino na, sumakit ang puso ko. Agad kong ipinasok sa kanya ang kalahating piraso ng pulang asukal sa malaking bakal na palayo. Ang yelo ay muling natunaw bilang mainit na tubig, kami ay nagkaroon ng biyaya mula sa kapahamakan. Ang mga nabasag na yelo ay direktang naipon sa lugar ng cold storage. Sa halip ay nagbigay ito ng mas maraming espasyo para sa galaw, na wala ang panganib. Ang buong pamilya ay nakapaligid sa kalan, umiinom ng mainit na matamis na tubig. Pinawi ang takot na naramdaman kanina, sa sandaling iyon. Biglang inalis ng tahimik na lolo ang kanyang salamin na pangmatanda. Matagal na nakatitig sa lumang mercury thermometer sa sulok ng dingding, humihigop ng malamig na hangin. Sinasundan ang tingin ng lolo, tumingin ako sa mercury thermometer na binili sa supply store bago ang sakuna. Ang pulang haligi ng mercury ay hindi lamang bumagsak sa ilalim ng 0 na 50 grado, kundi tuluyan ng pumasok sa baso sa ilalim. Hindi na kayang sukatin ang tiyak na halaga. Sa labas ng araw na ito, tila nagpa siya ang Diyos na kunin ang lahat ng buhay. Pinagpukpok ni lolo ang kanyang tabako, huminga ng malalim. Tiyak na dumating na ang matinding lamig. Ang hangin na humuhuni sa labas ng bodega ay tumagal ng halos 1 buwan. Sa wakto na ito, biglang huminto ng tuluyan. Ang buong mundo ay nalubog sa isang nakakatakot na katahimikan. Walang tunog ng pagbukas ng pinto, ni mga mura ng mga masasamang tao. Para bang tanging libingan na lang ang natira sa ibabaw ng lupa. Upang mapawi ang bigat na ito, nagpa siya akong maghanda ng masarap na pagkain para sa buong pamilya ngayong tanghali. Kumuha ako ng 2 kilo ng baboy na may taba at laman sa cold storage. At naglabas ng malaking pakete ng fermented soybean paste at patatas. Ngayong araw kakain tayo ng giniling na karne at patatas na ginisa sa kanin. Habang nagsusuot ako ng apron, sumigaw ako at biglang nag-alisan ang kasiyahan sa ilalim ng lupa. Masaya sina Tietian at Yadian na tumutulong maghugas ng patatas. Para kang maliit na buntot si Saudi na sumusunod sa akin, kusang kinuha ang gawain ng pagsusunog. Naitulak ang temperatura ng lupaing apoy sa pinakamataas. Ang amoy ng mantika sa malaking kawali na ginisa ang giniling na karne, halo-halong may malakas na amoy ng yellow bean paste. Pinuno namin ang masikip na imbakan sa ilalim ng lupa ng puno-puno, sa ilalim ng lupa na walang araw. Ang aming 7 pamilya ay nagdadala ng malaking mangkok na puno, kumakain ng mailaway sa bibig. Habang kumakain si Saudi, napapaluha siya, apo, ang bango ng kanina ito. Hindi ko kailanman naisip na magiging ganito ako kabuso. Hinawakan ko ang kanyang tuyot at dilaw na buhok. Sa puso ko, may isang pakiramdam na hindi ko pa naramdaman noon. Bahala na, kahit anong mangyari sa labas. Basta't magkakasama ang pamilya, magiging masagana ang buhay. Habang inihahanda ko ang mga pinggan, biglang may bumagsak na kakaibang anino sa labas ng bintana ng bala. Ang aninong iyon ay tahimik na nakasabit sa labas ng bintana. Nakatakip ito sa dating maputlang liwanag ng buwan. Si Gokiang ay tila handa sa laban. Hinawakan ng panggatong na palakol at inilagay ako sa likod niya. Malalim akong huminga, lumapit sa salamin at maingat na tinukoy ang kaunting liwanag na pumapasok mula sa bodega. Nakita ko ang anyo ng bagay na iyon, hindi ito tao, kundi isang bangkay ng ligaw na pusa na ganap ng nagyelo. Hindi alam ng pusa kung saan ito naitapon ng hangin at nyebe. Ang matigas na bangkay ay nahampas ng malakas na hangin sa tuyong sanga sa itaas ng aming bentilasyon. Sa sandaling ito, bumagsak ito at nagbigay ng maling alarma, huminga ng maluwag si Gokiang. Ibinaba ang palakol, ngunit nakita ko mula sa pusa ang tunay na takot sa labas. Ang balahibo ng pusa ay walang kahit anong kalat, at tila nananatili pa sa posisyon ng pagtalon noong ito ay buhay. Ito ay kinuha ang buhay sa isang takot na mababang temperatura na bumagsak ng mabilis sa kalangitan. Diretsyong naging spesimen, kahit ang pinaka-alerto ng mga hayop ay hindi nakatakas. Sa labas, marahil ay wala ng buhay na tao. Umiling ang lolo, tama ang hinala ng lolo.
Sa susunod na 3 araw, walang anumang ingay na narinig sa lupa, walang mga kamag-anak na namimilit. Walang masamang kapitbahay na nagnanais ng aming pagkain, ang matinding lamig ang nag-alis sa lahat ng banta sa labas. Nasa matibay na underground bunker kami, na masinsinang namumuhay sa aming simpleng buhay. Si Qiaoling ay nagtahi ng bagong makapal na tsinelas mula sa lumang tela para sa mga bata. Si Go Qiang ay pinakintab ang mga kalawangin na kagamitan sa agrikultura isa-isa. Araw-araw kong tumpak na binibilang ang pagkonsumo ng bigas, harina at uling. Lahat ng detalye ay nakasulat sa maliit na kwaderno at nakikita kong ang mga suplay ay patuloy na nag-ipon. Ang pakiramdam ng seguridad na dulot ng pag-ipon ng mga bagay ay mas nakapagpapasaya kaysa sa anumang malaking prinsipyo. Sa ika-4 na umaga, nang si Adan ay nakadapa sa butas ng pagmamasid at tumingin palabas. Bigla siyang sumigaw at pumalakpak sa sobrang saya. Nanay, tiyo, tingnan nyo, sa labas ang ganda ng mga yelong sanga. Tinuturo ni Egg ang labas at masaya kaming mabilis na pumunta doon. Yung dating tahimik na bakuran na tinakpan ng madilim na nyebe, ngayon ay sa ilalim ng mahina na liwanag ng umaga. Nagpapakita ng kakaibang nakakatakot at kamanghamanghang tanawin. Ang singaw sa hangin ay nag-ielo at naging malinaw na yelong ulap. Bawat piraso ng sirang ladrilyo at bubog ay nakasabit ng matutulis na yelong kristal. Pag tiningnan mo sa malayo, may ilang iba't ibang anyo ng yelong eskultura na nakatayo sa mga kalansay na gusali. Hindi iyon sining, kundi mga rebeldeng dati na nang agaw ng mga suplais at nagsimula ng patayan sa isa't isa. Ang matinding lamig ay nag-alis sa kanilang lahat ng init ng katawan. Iniwan silang nakatigil magpakailan paman sa mga sandali ng kasamaan ng tao, walang dugo. Walang mga naiwang bahagi ng katawan, ginamit ng kalikasan ang pinakamalinis at pinakamatinding paraan. Para tapusin ang huling yugto ng apokalipsis na ito ang laban sa kabutihan at kasamaan, darating ang karma. Ang lolo ay humitit ng usok mula sa isang tuyong sigarilyo, kalmado ang tono. Binilina ni Go Qiang ang mga bata na bumalik sa tabi ng kalan, wag na nilang tingnan pa. Hindi na namin alintana ang buhay at kamatayan sa labas. Lahat ng aming iniisip ay nakatuon na lamang sa mainit na kawali sa aming bahay. Para mapakain ang mga batang lumalaki, gumawa ako ng maliit na paso para sa mga usbong gamit ang sirang kahon at tuyong dayami sa tabi ng pader. At maingat na binabad ang mga soybeans sa maligamgam na tubig. Kapag tama ang temperatura, makakain na kami ng sariwa at malutong na mga usbong ng soybeans sa loob ng ilang araw. Ang mga araw sa silong ay payak ngunit puno ng pag-asa. Lubos nang naging bahagi ng pamilya si Saudi. At araw-araw siyang maagang bumabangon para tumulong sa pagkuha ng uling at paglilinis ng mesa. Muling sumilay ang ningning ng isang bata sa mga mata niya hanggang sa gabing iyon. Ang makapal na bakal na wire ng bitag para sa ligaw na baboy na inilagay ni Lolo sa nyebe sa likod bahay. Biglang naglabas ng malakas na hila. Tak, 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 ang makapal na bakal na wire ay naipit ng diretsyo sa tabi ng dingding ng silong. Naglabas ng mabigat na tunog ng metal na tumatama, napakalakas ng lakas. Hindi ito maaaring hilahin ng isang taong nag-ielo. May nahuli na. Biglang kumislap ang malabong mga mata ni Lolo, itinapon niya ang kanyang tabako. At parang isang veteranong mga ngaso ay sumugod sa lever ng bitag. Agad na kinuha ni Go Qiang ang kanyang kagamitan. Kasama ko siyang tahimik na pinagmamasdan mula sa butas ng kwarto. Nakita namin sa makapal na hukay ng nyebe sa labas. Isang malaking hayop na kulay abo kayumanggi na mahigpit na nakakadena sa likod na paa gamit ang bakal na tali. Na nagkakandara pa ng todo isang buhay na usa, buhay pa. Hindi mapigilan ni Go Qiang ang tuwa sa kanyang boses sa gitna ng yelo at nyebe na ganito kalupit. Isang usa na may timbang na higit sa 100 kilo ay parang isang ginto na bumagsak mula sa langit. Ito ay puno ng sariwang, malinis na karne. Ngunit paano natin ito maipasok dito ay malaking problema ang pagpasok sa pangunahing pinto ay hindi pwede. Kapag may hangin na pumasok, tapos na tayo gamitin ang butas ng kwarto. Ginamit ko ang bakal na kawit sa mahabang kawayan para mahuli ang laso. Lolo, ikaw ang umiikot ng bakal na kawad sa loob. Agad akong nagdesisyon, malinaw ang aming paghati ng gawain at perpekto ang aming koordinasyon. Ginamit ni Go Qiang ang prinsipyo ng lever para mahigpit na hawakan ang usa. Habang si Lolo ay umiikot ng mabilis sa sariling gawa niyang bakal na gulong sa sulok ng pader. Yun na nagyayalong bobo na usa ay ganito na lang, sumusunod sa nyebe. At pinilit naming hilahin ito papasok sa selar sa pamamagitan ng nakahilig na tubo ng pasukan, pumalo. Ang takip ng pasukan ay malakas na bumagsak at isinara ang bolt ng pinto. Biglang sumabog sa selar ang isang matinding sigaw ng tagumpay. Naglalaro at nagsasayawan ang mga bata sa paligid ng malaking kabayo. Sa malaking kawali ay niluluto ang isang buong palayok ng baboy na may buto at karne. Kasama ang masa na gawa sa malagkit na harina, ang malakas at matapang na amoy ng karne ng hayop ay nakakaakit. Halos maalis ang kaluluwa mo sa sobrang sarap, ngunit habang kami ay nagsasalo-salo. May narinig kaming mahina na ingay mula sa labas ng butas ng tunog. Napakaliit ng tunog, parang may isang bagay na hirap na naglalakad sa nyebe. Ang amoy ng karne ng kabayo ay sobrang malakas. Kahit na sinara namin ang karamihan sa mga butas, patuloy pa rin itong kumalat sa pamamagitan ng usok ng bentilasyon. Nakahikayat pa nga nito ang mga natitirang buhay na multo sa labas nang tumutok ako sa butas ng obserbasyon. Sa nyebe sa labas ng bakuran, may 3 hindi tao na anino na nakayuko. Ang nangunguna ay ang dati ng panig na punong barangay. Wala na siya ng dating mayabang at mapanlin ng naura. Parang naputol na ang mga binti niya dahil sa lamig, umaasa na lang sa tuyot niyang mga kamay para gumapang sa nyebe. Ang 2 pinsan niyang tiyo sa likod ay halos wala ng hininga dahil sa lamig. Wala na silang lakas para kahit na lang magpumilit na bumangga sa pinto. Go Qiang, pamangkin, ang boses ng matandang punong baryo ay pumasok sa malamig na hangin. Na may halong hikbi at pag-asa na nawawala. Nagkamali ang punong baryo. Naamoy ko ang amoy ng karne mula sa inyong bahay. Hindi ko na talaga kaya. Buksan mo ang pinto. Isang tasa ng sabaw lang ay sapat na. Mahigit 70 na ako.
hindi na siya nanghihikbi. Sa halip ay nagsimula na ng pinaka-nakakainis na moral na panghihikbi. Maging sa niebe ay nagbabangga na ng kanyang ulo. Hawak ni Goki ang buto ng usa na kalahating kinain, ang kanyang tingin ay sobrang malamig. Naranasan ng pagtataksil ng sariling ina at kapatid na lalaki. Ang huling bakas ng pagkamatapat at paniniwala sa angkan sa kanyang puso ay tuluyang namatay sa napakalamig na hangin na 70 degrees. Punong baryo, noong hinahati ninyo ang lupa para sa aming pamilya. Malakas ang loob ninyo noon, binigyan ninyo ng magagandang bahagi ang nanay ko at kapatid ko. Pero sa akin, binigyan ninyo ako ng sirang bahagi, si Gokiang ay may daan ng tunog. Walang kahit anong alon sa tunog, ang pintong ito, sa buhay ko, hindi ko nabubuksan. Ginamit ninyo ang lahat ng lakas ninyo para iwan ito bilang reklamo ninyo sa ilalim ng lupa sa mga ninuno. Nang marinig ang mga salitang walang puso, biglang itinaas ng matandang punong baryo ang kanyang ulo. Ang mukha ng matandang tao na parang patay na bigla ay nagbago dahil sa labis na galit. Gokiang, ikaw, isang mababangis na hayop na pumapatay sa guro at ninuno. Kayo sa pamilya nyo ay masayang nagkakasarapan habang nakatingin lang sa mga nakatatanda na namamatay sa lamig. Kayo ay tiyak na babagsak sa 18 antas ng impyerno. Ang punong bayan ay nagbigay ng huling napakabigat na sumpa. Ginamit niya ang natitirang lakas sa kanyang katawan, kumuha ng isang piraso ng yelo na may dugo. Matinding ibinagsak ito sa aming mga bakal na bentilasyon. Pagkatapos, nawalan siya ng hininga at ang buong katawan niya ay nanginginig ng 2 beses. Tuwid na nakahandusay sa snow. Ang 2 tiyuhin niya sa likod ay mabilis ding tumigil sa paggalaw. Ganap na naging 2 estatwang yelo na nakaluhod. Karma, walang palya sa kabayaran. Humaba ang hininga ko. Pakiramdam ko ang malaking batong bumigat sa aking dibdib sa loob ng 2 buhay, ay tuluyan ng nawasak. Lumiko ako, tiningnan ang mainit na apoy sa sahig. Si Qiaoling ay mahinahong pinapalo si Xiaobao upang makatulog. Si Zhao Di at Taidan ay magkakasama. Natutulog na may mapupulang pisngi, si Gokiang ay lumapit. Tahimik akong yayakap ng mahigpit. Ang malawak na dibdib niya ay naglalabas ng magaspang ngunit nakakapagbigay ng kapanatagan na init. Sa ganitong sitwasyon ng pagkasira ng mga tradisyon, wala tayong kakayahang iligtas ang mundo. Ang lahat ng ating mga plano at malupit na desisyon ay para lamang sa pagprotekta sa mga matatanda at bata sa loob ng ating tahanan. Ang ilaw ng lampara sa silong ay sumisiklab, naglalabas ng mapayapang liwanag. Sa napakabihirang tahimik na sandaling ito, mula sa pinakamalalim na bahagi ng silong, biglang umabot ang isang masalimuot na tunog ng hulog. Ang tunog na iyon ay tila labis na nakakasindak sa tahimik na gabi. Parang may bumagsak na suporta. Nagtakip si Gokiang, agad na itinaas ang lampara at mabilis na naglakad patungo sa pinakalalim na bahagi ng lugar ng mga suplay. Mahigpit akong sumunod sa kanya, hindi ko maiwasang bumilis ang tibok ng puso ko. Nang ang mainit na dilaw na liwanag ay nagbigay liwanag sa sulok, natigilan si Gokiang. Nakita ang dating nakatumpok na parang bundok na mga pugad ng karbon. Ang pinakamataas na layer ay bumagsak dahil sa hindi pantay na bigat ng base. Ilang piraso ang nahulog at direktang nagkalat sa tuyong lupa. Pero ang totoong nagpasimula ng pagbabago sa mukha ni Gokiang, hindi ang mga piraso ng uling na nahulog, kundi ang kabuang taas ng bunto ng uling Qiaoyan. Paano ito ang bilis ng pagbaba ng uling? Hinahaplos ni Gokiang ang marka sa pader, ang boses ay nanginginig. Sa kabuuan, mahigit 1 buwan pa lang tayo sa ilalim ng lupa. At yung 5,000 piraso ng honeycomb uling sa harap, natira na lang ang manipis na 2 patong. Dumating si Qiaoling nang marinig ang balita, at nang makita ang malapit ng maubos na bunto ng uling, maputla ang mukha niya. Sa ilalim ng minus 70 degrees na lumang silid-dulugan na ito, walang uling para sa panggagamot sa init. Kahit gaano karaming sorghum, walang silbi kapag nawala ang init ng kalan, bumabalik ang lamig. Hindi makakayanan ng buong pamilya namin kahit 3 araw. Ate, anong gagawin natin? Baka dahil sa mga nakaraang araw na nagluto tayo ng karne para sa mga bata. Masyadong malakas ang apoy sa kalan natin, si Qiaoling ay nag-aalala at abala sa pag-aalala, may mga luha sa kanyang mga mata. Puno ng pagsisisi habang tinitingnan ang kanilang mga nag-aalala at natatakot na mukha. Ngunit ako ay hindi nag-aalala kahit kaunti, sa kalooban ko ay may lumalabas na pakiramdam ng kapanatagan. Bilang pinuno ng pamilya, kung hindi ko kayang kalkulahin ang mga gastos para sa init na ito, hindi ba't sayang ang buhay ko sa nakaraang buhay, Gokiang? Pumunta ka at hilahin ang luma at sirang telang langis na nasa ilalim ng bunto ng uling, buksan mo ito. Pinunasan ko ang alikabok sa aking mga kamay at sinabi ko ng napaka-relax. Si Gokiang ay puno ng pagdududa, pero bumaba pa rin siya. Hinila niya ang makapal na telang langis na puno ng lupa at bigla itong inangat. Habang ang makapal na telang langis ay tuluyang naangat, isang napakalinis na amoy ng karbon ang sumalubong sa akin. Sa ilalim ng mahina at mahinang liwanag ng lampara ng petrolyo, sa ilalim ng telang langis, ay maayos na nakaayos ang mga piraso ng itim na karbon na makintab at may matutulis na sulok. Ang mga piraso ng uling na ito ay walang kahit anong dumi. Sa pagliko ng liwanag, tila nagliliwanag ito ng napakabigat na metallic sheen. Si Gokiang ay huminga ng malamig na hangin. Si Gokiang ay huminga ng malamig na hangin. Si Gokiang ay huminga ng malamig na hangin. Ang magaspang na kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na piraso ng uling. Ito ay mataas na kalidad na walang usok na uling mula sa purong mina, napakamahalagang bagay na ito. Kailan mo ito nakuha? 500 libra. Ngumiti akong lumapit, itinuturo ang itim na kayamanan na ito. Ang perang nakuha mula sa pagbebenta ng malaking ginto na bisikleta noong paghahati ng pamilya, maliban sa pagbili ng uling. Lahat ay inilaan ko dito. Mabilis masunog ang uling kaya ginamit ko ito bilang panakip. Ang espesyal na walang uling na ito ay napakatagal masunog, isang piraso na kasing laki ng kamao. Kayang painitin ang kalan ng mahigit kalahating araw, ang ganitong purong walang uling noong dekada 80. Malakas ang apoy, walang nakalalasong usok, halos ito ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa matinding lamig.
Si Qiaoling ay tinakpan ang bibig, umiiyak habang tumatawa, si Go Qiang ay biglang tumayo ng matatag. Ang lalaking may taas na 1 metro at 90 ay mahigpit na niyakap ako sa kanyang mga bisi. Pulang-pula ang kanyang mga mata, nanginginig ang boses, asawa. Kung wala ka, kahit 100 ulo ang meron ako, hindi ko kayang protektahan ang ating pamilya. Naramdaman ang kanyang mabilis na tibok ng puso, dahan-dahan kong pinapalo ang kanyang likod. Sa ilalim ng underground bunker na puno ng panganib. Basta't sama-sama ang pamilya, kahit sino, hindi kayang kunin ang ating buhay. Sa oras na ito ng init ng pamilya, isang lumang bagay sa tabi ng kama ang biglang sumira sa katahimikan. Ang umingay ay ang lumang transistor radio mula dekada 80 na pinapahalagahan ng lolo. Sa ilalim ng lupa na ito na hiwalay sa mundo. Ang radyo na ito ay dapat na naging piraso ng bakal, ngunit sa sandaling ito. Matapos ilagay ang ilang bagong baterya na lihim kong inipon bago ang sakuna. Biglang umingay ito ng isang nakakabinging tunog ng malakas na kuryente. Agad na nanahimik ang buong pamilya, huminto sa paghinga at nagtipon sa paligid ng radyo. Maingat na iniikot ni Go Qiang ang tuning knob. Pagkatapos ng isang mahabang serye ng nakakairitang ingay. Isang napakahina, pinuputol-putol na boses ng isang lalaking may pangangusap. Parang multo na lumabas mula sa loudspeaker. Dito ay South Mountain. Tawag ng saklolo. Ang avalanche ay bumagsak sa minahan. Wala nang makain. Nagsimula nang magtulungan ang mga tao. Halika. Dito ay South Mountain. Tawag ng saklolo. Ang avalanche ay bumagsak sa minahan. Wala nang makain. Halika. Dito ay South Mountain. Tawag ng saklolo. Ang avalanche ay bumagsak sa minahan. Wala nang makain. Nagsimula nang magtulungan ang mga tao. Huwag kang lumapit. Biglang huminto ang tunog, tanging nakakatakot na katahimikan ang naiwan. Sa ilalim ng lupa ay tahimik na parang kahit isang pako na nahuhulog ay maririnig. Binibigyang diin nito ang kaguluhan sa labas, ang ganap na pagkawasak ng kaayusan, ang nakakatakot na impyerno kung saan ang tao ay kumakain ng tao. Yung mga hindi nakapag-ipon ng mga supply ay dumaranas ng isang paghihirap na mas masahol pa sa kamatayan. Agad kong inabot ang kamay at pinatay ang radyo na may malakas na tunog. Walang kinalaman ang mga nangyayari sa labas sa atin. Hindi pwedeng lumabas ang sinuman at lalo na hindi pwedeng magpakitang tao ng awa. Malamig kong tiningnan ang buong pamilya, lahat ay matatag na tumango. Nasa maliit na espasyong ito tayo, kumakain ng mainit-init na pagkain. Nagmamalasakit sa naglalagablab na uling, ito na ang pinakamalaking biyaya ng Diyos. Tumayo ako para maghugas ng pinggan ng bigla. Itinuro ni Zhao Di ang sulok ng silong sa timog kanluran, ang mukha niya ay maputla. At nanginginig ang boses niya na parang sinusuklay ang dayami, tita, may gumagalaw sa lupa. Sumunod sa nanginginig na daliri ni Zhao Di. Agad na tumutok ang mga mata ng buong pamilya sa ilalim ng dingding na may dilaw na putik sa timog kanlurang sulok. Walang pahayagang nakadikit doon, ang lupa na dati matigas na parang bakal. Ngayon ay tila nag-ulan ng mga piraso. Isang napakakakaibang umbok ang dahan-dahang gumagalaw sa dingding. Kasabay na nakakakilabot na tunog ng kakak na parang may nag-ukit. May buhay na nilalang na nag-ukit sa ating pader, mabilis na tumugon si Go Qiang. Isang mabilis na kinuha ang makintab na panghiwa ng kahoy. Parang tore na nakaharang sa harap namin, sa impyernong -70 degrees. Kaya pa maghukay sa yelong, hindi tao, lumayo. Lumapit kayo sa tabi ng kalan, ako ang nagbabantay, mabilis kaming umatras. Ngiti ang lolo, inilabas ang matalim na puting waxwood stick mula sa sulok ng pader. Maingat na hawak ng 2 kamay, biglang may malakas na kalabog. Biglang bumagsak ang pader na luwad, lumitaw ang isang malaking butas na kasya ang isang pinggan. Isang anino na buong katawan ay puno ng matitigas na tinik, malaki ang katawan, parang maliit na baboy. May daladalang malamig na hangin at matinding amoy ng lupa. Sobrang nagmamadali na pumasok mula sa butas, isang gutom na old badger. Ang ganitong hayop na palaging nag-uukit sa ilalim ng lupa, ay malinang na naaakit ng init at amoy ng karne sa aming bodega. Napilit na naghukay ng daan mula sa malalim na nagielong lupa. Ang mga pulang mata nito ay masigasig na nakatingin sa kawali. At binuksan ang bibig na puno ng mga pangil at handang sumugod hayop na ito, naghahanap ng kamatayan. Sumigaw si Go Qiang at walang pag-aalinlangan na inihampas ang malaking palakol. Isang malalim na tunog ang umabot at ang matalim na talim ay tumpak na pumutol ng ulo ng old badger. Nalampasan na ang krisis habang tinitingnan ang daan-daang kilo ng matatabang ligaw na karne sa sahig. Ang pamilya ay napawala ng pawis sa takot, ngunit muling sumilay ang liwanag sa kanilang mga mata. Nang si Go Qiang ay naghahanda ng balatan at alisin ang buto ng libreng matatabang karne. Sa itaas ng aming ulo, sa bakal na pinto na matagal nang nakasarado. Biglang may marahang tunog ng pagkakamot, parang kuko ng multo na kumakalabit sa pinto. Napakahina ng tunog ng pagkakamot, na parang anumang sandali ay mawawala na ang hininga. Ngunit may dala itong matinding pagtitiyaga at galit na sama ng loob. Go Qiang, buksan mo ang pinto. Alam ng nanay na nagkamali siya. Buksan mo na. Alam ni mama na mali siya. Go Qiang, buksan na, ilaw na. Alam ni mama, Go Qiang, buksan na, ilaw na. Alam ni mama na mali siya. Mahina ang hina ng tawag na parang lamok, dumaan sa butas ng komunikasyon papunta sa imbakan. Si Lola iyon. Hindi pa siya namatay, nakatingin ako sa harap ng salamin na may proteksyon, tiningnan ko. Naging payat na payat si Lola, parang tuyong kahoy na lang. Ang makapal niyang padded jacket ay napunit na, ang balat sa mukha niya ay malubhang natuyot dahil sa lamig. Nagpakita na nakakatakot na kulay na itim at lila. Malinaw na nagtatago siya sa isang abandonadong kamalig ng kamote sa nayon at nakaligtas hanggang ngayon. Matapos mawala ng pagkain, gamit ang huling hininga, nakarating siya sa aming pintuan. Patay na si Go Qiang. Pati si Zhao Di wala na. Ang ina mo na lang ang natira, anak. Yung lola mo ay desperadong nakahandusay sa niebe. Ang tuyong daliri niya ay mekanikal na kumakagat sa aming pintuan, nag-iiwan ng mga bakas ng dugo.
Nakatayo si Gooki ang sa tabi ng kalan, hawak pa rin ang palakol na puno ng dugo ng peking. Medyo nanginginig ang katawan niya, pero sa mga mata niya ay wala na ang dati niyang kahinaan at pakikibaka. Lumapit siya sa butas ng komunikasyon, ang boses ay malamig na parang yelong nasa labas, inay. Si Gooking ay itinapon mo mismo sa niebe. Ikaw din ang nagbenta kay Liu na pilay ang isang kalahating sako ng noodles, at ngayon sinasabi mo ito. Hindi ka ba nakakaramdam ng guilt, isang walang utang na loob na hayop, mapaparusahan ka ng langit. Nakita ni Lola na walang silbi ang mapanlinlang na paraan, bigla niyang tinanggihan ang maskara. At nagsimula siyang magmura ng napakasama. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang kahon ng matagal nang naulanan na pusporo. Natatakot na nanginginig ang kamay na sinusubukang apuyin ang isang bungkos ng mabulok na palay sa tabi ng pinto. Nangarap na mapainit ang aming bakal na pinto, ngunit, sa napakalamig na -70 degrees, ang kanyang mga daliri ay matagal nang nakalupas na. Hindi nagliyab ang pusporo at nahulog ang kahon ng pusporo sa butas ng niebe. Ganap na nilamon ng yelo at niebe. Hindi ang apoy ko, bigyan mo ako ng apoy. Sumigaw ang lola sa labis na kawalang pag-asa. Sinalat niya ng kamay ang matigas na yelo at niebe nang may pagkabaliw. Sinusubukang hanapin ang kahon ng basang pusporo. Hanggang sa ang lahat ng daliri ay naging sugat at walang kamalay-malay. Malamig kong pinanood ang eksenang ito, walang kahit kaunting simpatya sa nakaraang buhay. Ako at ang mga bata ay nakaluhod din sa niebe. Nananawagan na siya na maawa at ibigay sa amin ang isang piraso ng stick, mukha. Pero ang nakuha namin ay siya at ang maliit na bayaw ay sinakmal kami at tinulak sa isang patay na daan. Katarungan, walang nakaliligtas sa langit, hindi nagtagal. Ang kilos ni Lola ay unti-unting bumagal. Ang matinding lamig ay mabilis na umubo sa natitirang init sa kanyang katawan, siya ay umangat ang ulo. Matatag na nakatitig sa direksyon ng aming selar, ang kanyang mga mata ay unti-unting nagkakristal, sa huli. Nanatili siyang nakaluhod sa kakaibang posisyon. Naging isang matigas na eskultura ng yelo sa gitna ng hangin at niebe. Ang malupit na matandang babae na minsang nagdala ng kapahamakan sa aming pamilya. Sa wakas ay natanggap na ang nararapat sa kanya. Lumiko ako, at tinakpan ng husto ang butas ng tunog gamit ang dilaw na puti. Ayos na, wala nang dumi. Kaya Oling, dalhin mo ang puting harina na niluto kahapon, gagawa tayo ng dumplings ngayon. Para sa isang salu-salo ng pagkakaisa, muling nabuhay ang silong. Ang mga bata ay masayang naglalaro, nakapaligid sa kalan tumutulong sa pagbabalat ng bawang at paghugas ng gulay. Ang bagong patay na matandang badger ay mabilis na giniling ni Goki ang bilang laman ng dumplings. Kasama ang malaking repolyo at makapal na mantika ng baboy na naglalabas ng napakalakas na bango. Kami ng 7 miyembro ng pamilya ay nakapaligid sa mainit-init na kalan. Kumakain ng dumplings na manipis ang balat at malaki ang palaman, sa loob ay paraiso, sa labas ay impyerno. Ang ganitong sarap na buhay na tahimik at masigla. Talagang nagpapasaya at nagpapabusog ng katawan at puso. Habang tinitingnan ko ang kalendaryo para kalkulahin ang mga gastos, bigla kong napansin ang isang mahalagang araw. Bukas ay ang bisperas ng bagong taon ng 178. Tumuturo ako sa petsa sa kalendaryo na pinalibutan ng pulang panulat. May halong di mapigilang kasiyahan sa boses ko nang sabihin ito. Biglang naging tahimik ang buong imbakan. At pagkatapos ay sumabog sa isang hindi kapani-paniwalang paghanga. Sa ilalim ng isang madilim at hiwalay na kuta. Araw-araw namin, bukod sa pagtaya sa pagkain, ay nagbabantay din sa mga masasamang bagay. Kahit ang konsepto ng oras ay nagiging malabo, sino ang mag-aakala na makakatagal tayo hanggang sa bagong taon, malapit na ang bagong taon. Masayang tumatalon sina Tidan at Yadan sa ibabaw ng kama, kahit na hindi makasigaw si Saudi. Ngunit puno ng maliwanag na pag-asa ang kanyang malalaking mata. Kailangan talagang maging masaya. Isang malakas na palo ni Goki ang sa kanyang hita, tumayo at naglakad patungo sa lugar ng mga materyales, asawa, anong mga bagay ang gusto mong ilipat. Gagamitin ko ang lahat ng lakas ko ngayon. Agad kong binuksan ang libro ng mga tala, nagsimula ng magbilang para sa hapunan sa bisperas ng bagong taon. Maghiwa ng 2 kilo ng pinakamagandang liempo para sa adobong karne. Kumuha rin ng isang malaking isda na pinatuyo bago ang sakuna, simbolo ng kasaganaan taon-taon, Kia Uling. Ilabas mo na ang mga bagong coat na gawa sa bulak para sa mga bata. Lolo, nasa pa ba yung pulang papel namin? Maghati tayo ng 2 paputok na papasok sa pader. Para kaming pinasok ng isang mainit na daloy ng init, agad kaming nagsimula magtrabaho. Yung bigat na dulot ng sobrang dami ng nakaimbak na bagay. Sa sandaling ito, naging pinakamatamis na kaligayahan. Hindi na namin kailangang lumabas para makita ang mukha ng iba. Lahat ng pagkain at supply ay nasa abot kamay namin. Maingat na naghuli si Kia Uling ng pulang doble na saya. Si Goki ang ay nagbabalat ng matabang adobo sa malaking kawali. Ang matinding amoy ng karne na hinaluan ng tamis ng toyo ay nagbigay ng mainit na bango sa buong silong. Habang inihahanda ko ang mga steamed na puting manto para ilagay sa mesa, biglang may misteryosong inilabas si Lolo mula sa ilalim ng kanyang luma at sira-sirang unan. Isang napakadetalyadong kahon na gawa sa kahoy. Hawak ni Lolo ang maliit na kahon na gawa sa purple sandalwood, lumapit siya sa gitna ng apoy. Karaniwan, siya ay naninigarilyo ng tabako at nakayuko. Ngunit sa sandaling ito, siya ay nakatayo ng tuwid at dahan-dahang binuksan ang kahon sa harap ng buong pamilya. Sa loob ay tahimik na nakahiga ang isang pares ng mga jade bracelet na may napakagandang kalidad. Yan ay minana mula sa matriarch ng pamilya Zhu noong nakaraang buhay. Halos mabali ang bahay ng lola mo dahil lang sa singsing na ito. Kahit na magutom si Lolo, niyayakap niya ng mahigpit at hindi ibinibigay si Chaoyan. Maluha-luha si Lolo, nanginginig ang mga kamay, inabot ang kahoy na kahon sa harap ko. Sa pamilya namin, sa gitna ng napakadilim na sitwasyon, nakaligtas tayo sa 7 taong ito. Lahat ito ay dahil sa iyong tapang at katalinuhan noon. Ipinasa ko sa iyo ang singsing na ito. Mula ngayon, ikaw na ang tunay na pinuno ng pamilya natin, nabigla ako. Biglang pumatak ang luha ko. Nakatabi si Gookiang, malakas ang pagtango. Si Irondan at Yadan ay tumakbo at niyayakap ang aking mga binti.
Kahit si Qiaoling at Saudi ay nakatingin sa akin nang may paghanga. Sa matibay na underground na kuta na ito, ang dugo at pagmamahal ng pamilya ay pinatatibay ng matinding lamig na parang matibay na bakal magaling tatanggapin ko. Pinunasan ko ang luha, seryosong isinusuot ang bracelet. Hanggat may hininga si Zhao Qiaoyan, hindi kami maghihiwalay bilang isang pamilya. Ang mainit na salu-salo sa bagong taon ay puno ng buong mesa. Lechon na baboy, nilagang baboy na may haras, pritong mani at bigas. At meron pang isang malaking mangkok na puno ng manok, itlog, at seaweed na may makapal na taba na nakadikit. Sa huling gabi ng mundo, sa hapunang magwawakas sa lahat. Kami 7 tao, itinaas ang mga mangkok na puno ng mainit na matamis na tubig. Nagkakasayahan, nagbabanggaan ng malakas, habang ang lahat ay nalulunod sa matinding kaligayahan. Biglang may sizzle na ingay mula sa uling sa pugon, ang apoy ay biglang kumurap. Isang napakaliit ngunit malamig na patak ng tubig. Eksaktong tumama sa nagbabagang uling. Ang patak na iyon ay napakalamig, at pag tumama sa nagbabagang uling na walang usok ay agad na nagiging isang ulap ng puting usok. Bigla akong tumingala, mahigpit na nakatitig sa mabigat na kahoy na sinusuportahan sa itaas ng silong. Sa ilalim ng mainit na dilaw na ilaw ng kerosene lamp, nakita ko sa makapal na kahoy na poste, na may makapal na patak-patak ng tubig, hindi ito kondensasyon. Kundi tunay na tubig na dumadaloy mula sa nagielong lupa sa itaas. Bakit may tumutulo? Natunaw ba ang niebe sa labas? Natakot si Qiaoling kaya inilapag ang kalahating piraso ng manto sa kamay niya. Nagbago ang ekspresyon ng lolo. Hawak ang thermometer, ang mercury column ay hindi na mamalayang. Mula sa hindi na masukat na pinakamababang temperatura, ay tahimik na umakyat hanggang mga -30 degrees. Sa wakas, nakaramdam na ng awa ang langit, ang sobrang lamig sa labas ay humupa na. Si lolo ay sobrang na-excite hanggang nanginginig ang labi pero hindi ito palaging maganda. May 2 metro na makapal na yelo at snow sa lupa kapag biglang tumaas ang temperatura. Magiging baha ang mga yelo, ang aming lumang silid-tulugan sa ilalim ng lupa ay 3 metro ang lalim. Pinakamadaling mapuno ng tubig baha, ang mga salita ni Lolo ay parang isang baso ng malamig na tubig na nagpawalang saysay sa aming kasiyahan sa Pasko. Sa loob ng saradong kabibi sa ilalim ng lupa, naipagtanggol namin ang mga buhay. Naipagtanggol namin ang matinding lamig, pero kung ang natunaw na niebe ay pumasok muli, ang aming ipinagmamalaking mga yaman ay maaaring tuluyang masira. Maaaring malunod ang pamilya sa putik, hindi pwedeng hintayin pang bumaha. Kailangang agad palakasin ang waterproof layer, agad akong nagdesisyon. Hindi pwedeng sumuko sa ganitong pagkakataon. Agad na itinapon ni Guoqiang ang kanyang chopsticks, at kinuha ang pala para simulan ang paghukay sa mga bahagi ng pader na hindi pa nababasa ng tubig. Habang ako naman ay inilabas ang malaking rolyo ng transparent na plastic na dati naming inimbak, na dati ay gagamitin para takpan ang mga bintana bago ang sakuna, ngayon ay naging aming sandata para mabuhay. Lumalakas ang patak ng tubig sa itaas ng aming ulo, na may nakakabahalang tunog na patak-patak. Kongsi. Bilisan, ilipat ang lahat ng mga bigas at harina na takot sa tubig pataas, ilagay sa itaas ng tambak ng uling. Sumigaw ako at inutusan ang buong pamilya na agad kumilos. Sa ganitong kritikal na sandali ng buhay at kamatayan. Kahit ang 6 na taong si Adan at ang 5 taong si Saudi ay nagingit-ngit. May hawak na maliit na supot ng asin na umaakyat pataas si Guoqiang na nakahubad ang itaas. Binubuhat ang 100 kilong bag ng sorghum sa kanyang balikat. Nakatapak sa hagdang bato patungo sa pinakamataas na bahagi ng imbakan sa silong. Lumalala ang pagtagas ng tubig sa itaas, ang dati matigas na frozen na lupa ay nagsimulang lumambot. Malalaking basang putik ang bumagsak sa bakanting bahagi ng selar, nagwisik ng malamig at nakapangingilabot na putik. Ilagay ang plastik, inilabas ko ang isang malaking roll ng makapal na plastik na film. Mahigpit na hinawakan ni Qiaoling at Lolo ang magkabilang dulo. Kinuha ni Guoqiang ang bagong hinandang malapot na dilaw na putik, parang nagbubuo ng bakal. Matindi niyang pinatama ang plastik kasama ang putik sa pinakamatinding taga sa tuktok na beam. Ang putik na may halong pawis ay dumadaloy pababa sa pisngi ni Guoqiang. Hindi niya na mabuksan ang mga mata, pero nginunguyan niya ang kanyang ngipin at mahigpit na pinipilit ang waterproof na pelikula. Hanggang sa ang dilaw na putik ay ganap na dumikit sa kisami, kami ay parang isang napakamahusay na grupo ng mga langgam. Gamit ang plastik na tela, dilaw na putik at tuyong dayami. Mahigpit na nagtagpi ng isang simpleng waterproof na lambat sa ibabaw ng aming mga ulo. Ang mga tumutulong na tubig ulan ay dumadaloy sa mga gilid ng plastik na tela. At aming pinangunahan na dumaan ito patungo sa sulok ng bodega, sa isang inukit na butas para sa tubig. Matapos ang lahat ng ito, lahat kami ay bumagsak sa putik na lupa, humihinga ng malalim. Bagaman magulo, ngunit sa pagtingin sa mga butil na nananatiling tuyo at ligtas, ang aming mga puso ay puno ng di matitinag na tiwala. Nang akala namin ay pansamantalang nawala ang krisis. Ang mabigat na kahoy na bakal na pinto sa itaas. Biglang naglabas ng napakatakot na tunog na parang mababasag na kakak. Ang tunog na iyon ay nagpanginig sa puso, mahigit 2 metrong makapal na niebe na mabilis na natutunaw. Naging timbangan ng yelo at tubig. Natumama ng husto sa pinto ng aming selar. Ang bakal na bolt ng pinto ay nagsimulang maglabas ng tunog ng pagbaluktot dahil sa biga. Matutumba ang pinto, hindi natin dapat hayaang mabuksan ito ng tubig, sigaw ni Guoqiang nang malakas. Biglang sumugod siya, kinuha ang 2 matitibay na pangreserba na kahoy na pangpatibay. Pahilis na itinulak sa gitna ng bakal na pinto, pinapasan ang bigat. Ang matibay na presyon ng tubig ay dumadaloy mula sa kahoy. Matibay na pinukpok ang ilalim na bahagi ng kahoy hanggang masira ang luntian na brick, sunugin ang apoy. Punuin ang lahat ng uling sa kawali, paapuyin hanggang sa pinakamainit na antas. Sumigaw ako kay Qiaoling, ang singaw ay masyadong malakas. Kailangan ng mataas na temperatura upang mapalabas ang lahat ng kahalumigmigan sa imbakan. Kung hindi, masisira ang kahoy na haligi kapag nabasa. Walang pag-imbot naming pinuno ang mahalagang espesyal na walang usok na uling sa pugon. Ang temperatura ng ilalim na apoy ay umabot sa napakabagsik na antas.
Ang buong silong ay mainit na parang isang malaking steamer. Sa tuwing bumabagsak ang tubig ulan mula sa niebe, kaagad itong sizzle at nagiging puting singaw. Ganito kami nanatili sa ilalim ng mataas na temperatura at matinding presyon, matatag na pinangangalagaan ang linya ng depensa. Kapag nagugutom, kumagat kami ng tuyot na tinapay. Kapag nauuhaw, uminom kami mula sa imbakan ng tubig. Walang nagreklamo, walang sumuko. Ang laban na ito laban sa natutunaw na niebe ay tumagal ang 3 araw at 3 gabi. Hanggang sa umaga ng ika-4 na araw, ang pakiramdam ng panggigipit mula sa malaking pinto ay sa wakas ay halatang humina. Ang patak ng tubig mula sa siwang ng pinto ay unti-unting natuyo. Si Gokyang ay nanghihina at nakaupo sa lupa. Basang-basa siya ng pawis at puti. Itinaas ko ang aking ulo. Tumingin sa bentilasyon sa sulok ng pader. Bigla, ako ay nanigas sa aking kinaroroonan. Ang mga luha ay walang kontrol na umagos mula sa aking mga mata. Gokyang, tingnan mo ang bentilasyon. Ang aking boses ay nanginginig ng labis. Sabay-sabay, lahat ay tumingin sa direksyon ng aking daliri. Sa bakal na bentilasyon na dati nang mahigpit na natakpan ng yelo at niebe, na kahit isang patay na pusa ay nahulog mula rito. Biglang may isang napakahina, ngunit tunay na sinag ng gintong liwanag na pumasok. Iyan ay liwanag ng araw, tunay na sinag na sumisira sa walang katapusang dilim at mahabang malamig na taglamig. Natutunaw ang niebe, nagbukas ang mga mata ng Diyos, ang lolo ay umiiyak ng walang humpay. Naupo sa gilid ng kama, ang kanyang tuyong kamay ay mahigpit na nakatakip sa kanyang mga mata. Umiiyak na parang bata. Huminga ako ng malalim, lumapit sa tabi ni Gokyang. Mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Tara, buksan mo ang pintuan ng impyerno. Tayo ay nakatagal na hanggang sa wakas. Tumango si Gokyang ng mabigat. Inalis niya ang ilang mga baluktot at deformed na pang-itaas na bar. Hawak ang mabigat na bakal na bolt ng pinto. Kasabay ng matinis na tunog ng metal na nagkikiskisan, isa-isang naalis ang 3 lock bolt. Sumigaw siya ng malakas, ang mga kalamnan ng kanyang mga braso ay namamaga. Bigla niyang itulak pataas ang pinto na naghiwalay sa amin sa mundo ng 6 na buwang buo. Isang napakaliwanag at nakakasilaw na sikat ng araw ang biglang bumuhos, na nagpapasilaw sa amin kaya hindi kami makapikit ng maayos. Isang hangin na maihalimuyak ng basang lupa. Ang sabik na pumapasok sa madilim na silong, ang buong pamilya ay nagtutulungan. Dahan-dahang umakyat sa kahoy na hagdan palabas ng silong, tumayo sa matagal ang hindi nasilayan na ibabaw ng lupa. Lubos nang nagbago ang mundong nasa labas, ang dating pamilyar na nayon ay wala na. Naiwan na lang ang isang patag na putikan na hinugasan ng tubig mula sa niebe at mga wasak na pader. Walang bangkay, walang masasama, lahat ay tuluyang nawala sa malakas na pag-ulan ng niebe. Habang nakatitig kami sa mga wasak na guho, biglang yumuko si Saudi. At masiglang sumigaw habang itinuturo ang ugat ng pader. Tita, tito, tingnan ninyo, may berdeng damo sa putik. Itinuro ni Saudi ang isang bahagi ng putik sa sulok ng pader na pinainit ng sikat ng araw. Ang tunog ay malinaw na parang ibon ng lira, tayo ilumapit. Sa mga bitak ng lupa na pinagsamantalahan ng maraming maruming tubig at yelo. Talagang may tumubo na napakabatang, ngunit napakaberdeng usbong ng damo. Ito'y nakatayo sa lupa, matigas na sumasayaw sa banayad na simoy ng unang bahagi ng tagsibol noong dekada 80. Iyan ang kulay ng buhay, sa gitna ng napakalamig na katapusan ng mundo na nagdala ng kamatayan sa napakaraming tao. Sa huli, hindi nito tuluyang napatay ang lupaing ito at hindi rin kami napatay. Ayos, magandang tanda. Pinunasan ni Gokyang ang putik sa kanyang mukha, at mumiti siya ng napakasiglang ngiti. Siya ay lumingon at mabilis na naglakad pabalik sa bodega. Di nagtagal, bitbit ang ilang araro at ang aking itinuturing na yaman na binhi ng mais, umakyat siya. Asawa, kahit na nawala ang baryo na ito, nandoon pa rin ang lupa natin. Binilinan tayo ng Diyos na mabuhay, kaya kailangan nating muling itanim ang buhay na ito. Inilagay niya ang isang araro sa kamay ko. Tinitingnan ko ang mga batang masigla sa paligid. At ang magkaakbay na lolo at si Kiaoling, niyayakap ng mahigpit ang araro. Ano man ang mangyari sa mundo, hindi nawawala ang ating pamilya. Sapat pa nga ang ating mga kagamitan para makain ng 2 taon. Ang hindi matitinag na kuta ng dugo, ang labis na pag-ipon ng mga yaman. Ito ang ating tiwala sa muling pagtatayo ng tahanan sa gitna ng mga guho. Magtrabaho, buhayin ang lupa sa bakuran, magtatanim tayo ng mais ngayon, malakas kong inihayag. Ang sikat ng araw ay bumabagsak sa aming 7 tao, mainit at komportable. Sa ibabaw ng tahimik na guho na ito, ang bango ng lupa na nahukay ay umaabot sa hangin. Ang pamilya Zhu na nagsasara ng pinto upang mamuhay. Sa wakas ay dumating ang aming pinakamainit na tagsibol.